Isang pambansang broadcaster na nasa rurok ng kanyang karera ang biglang inakusahan ng pagpatay. Ang biktima ay isang taong malapit sa kanya. Ang perpektong imahe ni Go Hae-ran ay parang malapit ng mawasak dahil sa iskandalo hanggang sa puntong muntik na siyang maunahan ng isang nakababatang kasamahan. Ngunit iyon ay isa lamang maliit na hamon sa maraming naghihintay sa hinaharap. Ang kasong ito ay nagbukas ng mga matinding labanan sa mundo ng pamamahayag at politika. Dapat banggitin na isang buwan bago, si Go Hae-ran ay ang ace ng New Night News Channel. Siya ay 5 taon nang sunod na tumatanggap ng parangal bilang Key Reporter of the Year. Sa tuwing may seremonya ng parangal, palagi niyang nakukuha ang tropeo. Gayunpaman, sa seremonya ng parangal ngayong taon, nang akalain ng lahat na sigurado na ang resulta, nakatagpo siya ng isang matinding kalaban. Si Han Ji-won ay isang bagong sibol na batang broadcaster ng New Night, may talento ngunit walang galang at mayabang. Nagtatanong ang mga tao kung mapapanatili pa rin ba ni Go Hae-ran ang kanyang titulo ngayong taon dahil si Han Ji-won ay isa ring malakas na kandidato. Maging si Han Ji-won mismo ay inaangkin na sa kanya ang parangal ngayong taon. Sa wakas, dumating ang sandali ng pag-anunsyo ng resulta. Biglang narinig ni Go Hae-ran ang paalala ng lalaking panauhin sa tabi niya. Huwag kang masyadong magugulat kapag inanunsyo na ang resulta mamaya. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng kaunting tensyon kay Go Hae-ran. Sa sandaling binuksan ang sobre, ang pangalan ni Go Hae-ran ay nakadikit na. Sa huli, kinailangan ng lalaking panauhin sa tabi niya na basahin ang pangalan ng nagwagi. Binabati kita, ang parangal ay napunta kay Go Hae-ran. Nagsorry ang lalaking panauhin at sinabing nagbiro lang siya para maging mas suspenseful ang sandali. Doon lang nakahinga ng maluwag ang bida. Sa wakas, matagumpay niyang naidepensa ang kanyang titulo sa loob ng 6 na magkakasunod na taon. Kasabay nito, biglang lumapit si Han Ji-won na may dalang bulaklak at ibinigay ito kay Go Hae-ran. Ang dalawang babae ay naglabas ng tensyon. Sa online, nahati rin sa dalawang panig ang mga sumusuporta sa kanila. Ang isang panig ay pumapanig kay Han Ji-won na may sariwang mukha at ang isa naman ay kay Go Hae-ran na may sopistikadong aura. Pagkatapos matanggap ang parangal, nagmadaling tumakbo si Go Hae-ran sa isang ospital. Lumalabas na ang kanyang ina ay ginagamot doon. Dahil hindi na matino ang isip, sa mata ng kanyang ina, si Go Hae-ran ay nasa edad 25 tandang bawas 26 pa rin. Ipinagbabawal pa ng ina ni Go Hae-ran na magkaroon siya ng anak dahil makakaapekto ito sa kanyang prestihiyosong karera. Mukhang ito ang dahilan kung bakit si Go Hae-ran ay naging isang taong handang gawin ang lahat para sa kanyang ambisyon. Sa pagbabalik sa istasyon ng radyo, ang pagkapanalo ni Go Hae-ran sa parangal ngayong araw ay lalo lamang nagpainis kay Jang Juseo. Dahil si Han Ji-won ay kanyang probe, sinamantala niya ang pagkawala ni Go Hae-ran at siniraan siya sa kanilang mga kasamahan. Naku, akala niya ba maganda siya kaya nanalo siya ng parangal? Ngunit malas siya dahil nakatayo na pala si Go Hae-ran sa likod niya. Kaagad na nanahimik ang mikropono sa bibig niya. Hindi naman balak ni Go Hae-ran na maghiganti. Sa halip, ipinakita niya ang kanyang klase sa pamamagitan ng pagdurog sa prop niya sa harap ng live na telebisyon. Nang makita niya na nagpakita na agad si Han Ji-won ng masamang ugali sa nakatatanda, sinamantala ni Go Hae-ran ang kahinaan sa script nito para magtanong ng mga mahihirap na tanong. Sa huli, napilitan si Han Ji-won na yumuko at aminin ang kanyang pagkakamali sa kanyang propesyon sa harap ng live na telebisyon. Sa ilalim ng presensya ng kanyang mas bihasang senior, nagawa lang ni Han Ji-won na umalis sa upuan ng galit matapos ang kanyang segment ng balita. Ang insidenteng ito ay nagpamulat sa mga nagsasabing laos na siya. Walang sinuman ang nangahas na sabihing laos na siya, ngunit dahil din sa pangyayaring ito, tinawag siya ng direktor ng istasyon ng radyo sa kanyang opisina para pagalitan. Sinabi niya na ipinahiya niya ang kanyang nakababatang kasamahan sa live na telebisyon. Inanunsyo niya na nais niyang palitan si Han Ji-won sa kasalukuyang posisyon ni Go Hae-ran at bibigyan siya ng bagong proyekto. Parang isang malamig na tubig ang ibinuhos sa mukha ni Go Hae-ran dahil ang kasalukuyan niyang posisyon ay pinaghirapan niya sa loob ng 7 taon. Siyempre, tumuto si Go Hae-ran. Ngunit ibinunyag ng direktor na para mapanatili ang kanyang dignidad, kinuha niya ang parangal mula kay Han Ji-won at ibinigay kay Go Hae-ran. Sa katotohanan ito, wala nang magawa pa si Go Hae-ran. Pag-uwi niya ng bahay na pagod, nakita naman niya ang kanyang asawa na ina. Araw-araw ay dinidiinan ng kanyang biyenan si Go Hae-ran na magkaanak. Ipinapaalala pa niya na dalhin niya ang mga supplements para sa kanyang asawa. Sa katunayan, matagal nang lumamig ang kanilang pagmamahalan bilang mag-asawa at si Go Hae-ran mismo ay ayaw magbuntis. Kaya naman, itinapon ni Go Hae-ran ang mga gamot. Noon pa man, matagal na siyang nililigawan ni Kang Tae-wook, kanyang asawa. Na-impress siya sa kanya bilang isang maliit na reporter na medyo matigas ang ulo, ngunit puno ng kasigasigan sa trabaho. Ngunit si Go Hae-ran ay isang taong may ambisyon sa karera. Ang tanging pangarap niya ay makarating sa tuktok ng posisyon ng isang broadcaster. Nang papalapit na ang deadline ni Go Hae-ran sa pagsumite ng bago niyang proyekto sa direktor, aksidente niyang nakita ang balita tungkol sa isang profesional na Korean golfer na nagngangalang Kevin Lee. Dahil sa karangalan niyang makatanggap ng isang internasyonal na parangal, siya ay naging pinakatinatanggap na tao sa South Korea. Ngunit hindi pa siya nagpakita ng kanyang mukha o tumanggap ng anumang imbitasyon para sa panayam. Biglang may naisip na solusyon si Go Hae-ran. Kinabukasan, pumasok siya sa trabaho tulad ng dati. Sa meeting para sa paglilipat ng posisyon, habang pinag-uusapan pa ng lahat ang kasikatan ni Kevin Lee, mukhang nahumaling din ang direktor sa kanya. Inangkin pa niya ang karapatang mag-cover ng lahat ng events kung saan lalahok si Kevin. Naunawaan ni Go Hae-ran ang mahalagang puntong ito at gumawa ng hakbang. Nang inanunsyo ng direktor na si Han Ji-won na ang bagong pangunahing broadcaster, bigla siyang nag-alok, palitan ito ng isang eksklusibong panayam kay Kevin.
Kapalit ng kanyang dating posisyon bilang New Night broadcaster, matagumpay na naakit ng kaakit-akit na alok na ito ang ambisyon ng direktor. Sa huli, pumayag din siya, basta't maimbitahan ni Go Hairan si Kevin Lee para sa isang eksklusibong panayam, mapapasa kanya ang posisyon. Kung hindi, kailangan niyang umalis sa kumpanya. Kahit na kumpiyansa ang kanyang ugali, ito ay isang mapanganib na desisyon para kay Go Hairan dahil hindi niya alam kung sino si Kevin, paano pa kaya ang imbitahin siya. Pumunta si Go Hairan sa sports room para maghanap ng clue sa pamamagitan ng mga video, ngunit wala siyang napala. Habang nasa alanganin siya, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa isang kasamahan. Sabi niya na nasa eroplano na si Kevin Lee pabalik ng South Korea at kung aalis siya ngayon, maaari niya itong maabutan sa airport. Nang marinig iyon, nagmamadaling nagbihis si Go Hairan para lumabas. Ngunit bigla siyang hinawakan sa kamay ng kanyang malamig na asawa para pigilan siya. Nakatanggap na kasi siya ng balita mula sa ospital na nasa kritikal na kondisyon ang sarili niyang ina at hindi na magtatagal. Biglang nag-alinlangan si Go Hairan, ngunit nang maisip niya ang kanyang posisyon na nanganganib sa istasyon at ang mga panlalait ng mga taong gustong ibaba siya, tumanggi si Go Hairan at umalis sa harap ng asawa niyang bigo. Baliw siyang hinanap si Kevin sa airport. Samantala, dahan-dahang nalagutan ng hininga ang kanyang ina. Bigla, natumba si Go Hairan dahil nabangga niya ang isang lalaki. Hindi niya inaasahan na kilala pala niya ito at ito pa ang kanyang dating kasintahan na iniwan niya. Ngunit mas nabigla siya sa pagkakakilanlan na ipinakilala nito pagkatapos. Ito pala ang taong matagal na niyang hinahanap, si Kevin Lee. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang isang babae. Masaya siya nang makita si Go Hairan. Lumalabas na ito ang matalik na kaibigan ni Go Hairan noong high school. Nakakalungkot na ngayon ay asawa na siya ni Kevin Lee. Sa nakakapanindig balahibong sitwasyong ito, natigilan si Go Hairan sa kinatatayuan niya. Bumalik siya sa kanyang bahay para sa burol na nabigo. Ang pag-imbita kay Kevin Lee para sa panayam ay parang umabot sa dulo dahil namatay ang kanyang ina. Inayos ng kanyang asawa ang burol. Maraming dumating na bisita para makiramay. Ang mga mapanirang puring babaeng kasamahan ay nagbubulungan kung bakit hindi umiiyak ang bida. Ngunit walang nakakaalam na sa likod ng malakas na panlabas na anyo, tahimik na nagdadalamhati si Go Hairan. Dahil sa pagluluksa sa pamilya, hindi niya naabutan ang oras ng pag-broadcast ng New Night at natural lang na si Han Ji-won ang pumalit sa kanya. Nang marinig niya ang balita mula sa kanyang nakababatang kasamahan na ang live na viewership ay tumataas ng husto na nagpapasaya sa direktor, muling nawala ng pag-asa si Go Hairan. Inisip niya ang kanyang yumaong ina. Bigla siyang umupo sa gitna ng burol at kumain ng walang tigil. Hindi matiis ni Kang Tae-wook na makita ang kanyang asawa na sinasaktan ang sarili. Nilapitan niya ito para payuhan, ngunit pinagsalitaan siya ni Go Hairan. Sinabi niya na ikinahiya niya ang kasalukuyang propesyon nito bilang isang abogado. Natawa si Kang Tae-wook dahil napagtanto niya na ito ang totoong Go Hairan na kilala niya at umalis siya na bigo. Si Go Hairan ay nag-iisip mag-isa at pagkatapos ay nagdesisyon siyang tawagan ang kaibigan niya sa high school na kakikilala niya lang ulit. Nang malaman ni Seo Yeon-jo ang nangyari, nagmamadali siyang pumunta para makiramay sa pamilya. Nag-alok si Go Hairan at humingi ng tulong dahil tanging siya lang ang makakumbinsi kay Kevin Lee na tanggapin ang kanyang panayam. Kinabukasan, nang makita ng direktor si Go Hairan na kasama si Kevin Lee na nakatayo sa harap niya, labis siyang nagulat. Kaya naman, itinaas niya ang kanyang hinlalaki kay Go Hairan. Ang posisyon ng pangunahing broadcaster ay agad na bumalik sa kanya. Para makipagpalitan ng script bago ang broadcast, pinuntahan ni Go Hairan ang mag-asawang Kevin. Ngunit nang buksan niya ang pinto, wala ang kanyang kaibigan. Tanging si Kevin Lee lang ang nakatayo sa harap niya, walang damit at sinadya pa niyang lumapit para provokahin si Go Hairan kaya naman umalis siya. Buti na lang at bumalik ang kanyang kaibigan sa oras, kundi kahit may 10 bibig pa siya, hindi niya maipapaliwanag ang sitwasyon. Ilang minuto bago ang broadcast, hindi mahirap para sa lahat na mapansin na kinakabahan si Go Hairan, ngunit sa sandaling nagsimula na ang kamera sa pag-shoot, mabilis na bumalik ang kanyang ekspresyon. Ngunit ang kinakatakutan niya ay dumating din sira-sira ang unang ilang minuto ng broadcast ni Kevin Lee sa pamamagitan ng isang salita. Nakita mo na diba? Ito ako. Matapos masaksihan ang kalituhan sa mata ni Go Hairan, sa wakas ay binawi ni Kevin Lee ang kanyang mga salita at sinabing nagbibiro lang siya. Ang tensyon sa set ay mahirap matuklasan. Sa mga tanong ni Go Hairan, patuloy na ginipit siya ni Kevin Lee. Sa wakas ay dumating ang huling minuto ng broadcast at bago matapos ang recording, hindi nakalimutan ni Kevin Lee na bumaling sa kanyang asawa. Natapos ang interview sa pagpapakita ng pagmamahal at dahil sa magandang epekto nito na nagpataas ng ratings, muling inanyayahan ng direktor ang mag-asawang Kevin Lee at Go Hairan na sumali sa paparating na dokumentaryo ng istasyon. Ipinahiwatig ni Kevin Lee na kung si Go Hairan ang mamamahala, pag-iisipan niya ito. Ngunit, muling pinagtaksila ng direktor si Go Hairan. Inutusan niya itong ipasa ang kanyang posisyon bilang pangunahing news anchor kay Jung Dae-han upang ganap na makatutok sa dokumentaryo kasama si Kevin Lee. Pagkatapos ng pagsasahim-papawid, lalo pang sumikat si Kevin Lee dahil sa kanyang gwapong mukha at kumita pa ng 1 bilyong won mula sa maraming kontrata sa advertising. Dahil sa pagtanggap ng mag-asawa sa proyektong ito, madalas na silang nakikita ng publiko, ngunit walang sinuman ang nakakaalam ng kanilang dating relasyon.
Ngunit patuloy siyang sinundan ni Kevin Lee na parang multo. Sa isang liblib na lugar, sinadya pa niyang lapitan si Go Hairan. Ang hindi inaasahang malapit na eksena na ito ay hindi sinasadyang nakita ng nakababatang kasamahan ni Go Hairan at nakuha ng kanyang kamera. Sa kabilang dako, nang makita ni Han Ji-won si Kevin Lee na nag-iisa, may pumasok sa isip niya. Siya, na hindi kailanman nag-aabala na kumuha ng inumin para sa kanyang sarili, ay nagdala ng 2 tasa ng kape para alukin si Kevin Lee. Ang intensyon ni Han Ji-won ay malinaw na makikita. Ngunit sa sandaling iyon, bigla siyang pinigilan ng direktor at ni Go Hairan na pumasok sa silid. Ang hindi pangkaraniwang pag-ugali ni Han Ji-won ay hindi nakatakas sa matatalas na mata ni Go Hairan. Nagkataon na sa araw na iyon, si Seo Yun-jo. Nagmamadaling tumawag si Seo Yun-jo kay Go Hairan para pakiusapan na ihatid ang kanyang asawa pa uwi dahil may kailangan siyang gawin. Ngunit hindi bobo si Go Hairan para makisama sa isang lalaking may asawa, lalo na't asawa pa ito ng kanyang kaibigan. Pagkatapos mag-isip ng matagal, tinawagan niya ang kanyang nakababatang kasamahang reporter at sinabi na hindi siya maganda ang pakiramdam para pakiusapan na ihatid si Kevin Lee. Sa totoo lang, may iba siyang plano. Para subukan ang kanyang hinala, sinadya ni Go Hairan na tumawag sa harap ni Han Ji-won. Gaya ng inaasahan, hindi mapakali si Han Ji-won nang marinig niya ito. Habang payapang umuwi si Go Hairan, tinawagan siya ng kanyang nakababatang kasamahan at sinabing si Han Ji-won ang pumalit sa pagmamaneho para ihatid si Kevin Lee. Gaya ng inaasahan, nahulog si Han Ji-won sa bitag na inilatag ni Go Hairan. Sa kotse na naghahatid kay Kevin Lee pauwi. Sa sandaling iyon, nagiging mas malapit si Han Ji-won kay Kevin Lee nang hindi niya alam na malapit na siyang masira. Kinabukasan, mabilis na ipinadala sa direktor ang mga litrato ng dalawa. Labis siyang nagalit na ang isang bagong broadcaster, na siya mismo ang nag-promote, ay gumawa ng ganitong iskandalo. Agad na kinansela ng direktor ang pagiging pangunahing host ni Han Ji-won at pinabalik si Go Hairan, na nasa live, sa istasyon. Maliban sa reporter na inutusan ni Go Hairan na kumuha ng litrato, walang nakakaalam sa detalyadong bitag na ginawa niya. Bumalik siya sa kanyang dating posisyon. Isa itong kahangahangang estratehiya. Nang mapagtanto ni Han Ji-won na siya ay naloko, galit siyang pumunta kay Go Hairan. Lalo siyang nainis nang malaman niya na si Go Hairan ang naglagay sa kanya sa bitag. Ngunit wala siyang magawa dahil siya mismo ang nagkasala at sinira ang kanyang pagiging broadcaster. Nang tanungin siya ni Han Ji-won tungkol sa relasyon nila ni Kevin, binalaan siya ni Go Hairan na kung hindi pa rin siya magiging maingat, ipopost niya ang mga litratong ito online at tuluyang aalisin ang pangalan ni Han Ji-won sa industriya. Hindi dapat basta-basta hinahawakan ang asawa ng iba, Han Ji-won. Upang mapigilan ang insidente, humingi ang direktor ng opinyon ni Go Hairan. Ginamit din niya ang pagkakataong ito para itulak si Han Ji-won sa isang lokal na istasyon ng radyo. Makalipas ang ilang sandali, dahil malapit na siyang mapatalsik, nagmamadaling tumawag si Han Ji-won kay Kevin Lee. Kapag lumabas ang bagay na ito, mas marami siyang mawawala. Maaaring mawala sa kanya ang kanyang pamilya, reputasyon, at $1 bilyon na mga kontrata. Mula sa bibig ni Han Ji-won, nalaman ni Kevin Lee na si Go Hairan ang nasa likod nito at sinabi niyang aayusin niya ang lahat. Kinabukasan, pinuntahan ni Kevin Lee ang direktor at iminungkahi na mag-shoot sila ng golf scene sa Thailand. Siyempre, kailangang sumama ni Go Hairan. Bagaman hindi niya alam kung anong plano ni Kevin Lee, ginamit ni Go Hairan ang kanyang abalang schedule sa new night bilang dahilan para tumanggi. Ngunit sa ilalim ng pressure ni Kevin Lee, pinilit ng direktor si Go Hairan na tanggapin ang proyekto. Ginagamit pa niya ang kanilang nakaraang pakikipagtalik bilang panakot sa kanya, na sinasabi na sasabihin niya sa kanyang asawa na sila ay namuhay bilang mag-asawa sa loob ng 1 taon. Ngunit ng gabing iyon, pag-uwi niya, biglang binanggit ng kanyang asawa ang pangalan ni Kevin Lee sa harap niya. Lumalabas na nagkita sila ni Kevin Lee sa isang kumpanya. Hindi naman sila magkakilala, ngunit si Kevin Lee at ang kanyang mga kasamahan ay biglang nagbigay ng malaswang komento tungkol sa katawan ng kanyang asawa. Bilang isang matuwid na tao, agad siyang tumayo para sa kanyang asawa at sinabi na sa batas, maaari siyang kasuhan ng paninirang puri sa dignidad at dangal ng ibang tao. Napahiya si Kevin Lee at biglang nagsabi, ikaw naman, pupunta kayong dalawa sa Thailand. Walang sinuman na asawa, normal ang pakiramdam kapag narinig ang mga bagay na ito. May pag-aalinlangan si Kang Tae-wook na makipag-usap sa kanyang asawa, ngunit si Go Hairan ay nanahimik tungkol sa kanilang nakaraan. Gayon din sa araw na ito, nakatanggap siya ng napakagandang balita mula sa Blue House na nagsasabing siya ay napili bilang isang promising na kandidato para sa posisyon ng tagapagsalita ng Blue House. Ngunit kailangan niyang dumaan sa isang buwang pagsusuri bago siya opisyal na makaupo sa posisyon. Hanggat mapapanatili niya ang kanyang pamilya na masaya at walang anumang iskandalo, hawak niya ang posisyon sa kanyang kamay. Ang hindi inaasahang prestihiyosong alok na ito ay labis na nagpasaya kay Go Hairan. Ngunit alam na ngayon ng kanyang asawa ang pag-ira ni Kevin Lee. Ang kanyang paglitaw ay parang gumugulo sa lahat. Ang biyahe sa Thailand kasama si Kevin Lee ay isang variable na hindi niya inaasahan. Kaya naman, kinabukasan, nakipagkita siya sa direktor para ipahayag na gusto niyang umatras sa documentary project. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap, hindi niya mabago ang desisyon ng direktor. Hindi pa iyon ang katapusan, narinig din ni Go Hairan na si Kevin Lee ay nag-go-golf kasama ang presidente. Mukhang inaayos niya ang iskandalo kay Han Ji-won. Ibig sabihin, hindi na kailangan pang umalis ni Han Ji-won.
Won. Patuloy siyang magiging makapal ang mukha sa harap ni Go Hae-ran. Hanggat nananatili siya sa istasyon ng radyo, patuloy siyang magiging abala para sa posisyon ng pangunahing host. Ngunit ang problema ay dumating ng mas maaga. Para patunayan na kaya niyang palitan si Go Hae-ran, sinadya niya at ng tagapamahala ng team na si Jang Ju-seok na magdagdag ng mga nilalaman sa script na wala sa nakaraang meeting. Nang mabasa ito ni Go Hae-ran, agad niyang pinagsabihan si Jang Ju-seok, "Isa ba akong loro na magbabasa lang ng kung anong sasabihin mo?" Nang marinig iyon, umupo si Han Ji-won sa tabi niya at ipinaliwanag kung gaano kaseryoso ang issue na ipinakita niya. Bilang isang taong strikto sa kanyang mga balita at pahayag, paano hahayaan ni Go Hae-ran ang mga pagkukulang sa argumento ni Han Ji-won? Ang balita na ibinigay niya ay ganap na walang solusyon. Isipin mo kung gaano magiging balisa ang mga tao kapag naglabas ka ng isang problema ng walang solusyon. Pakiramdam niya ay masyado na siyang naging mapagparaya sa kanyang bastos na nakababatang kasamahan. Tahimik na tinanggal ni Go Hae-ran ang kanyang headset at mikropono at pagkatapos ay inihagis ang mga papel sa mukha ni Han Ji-won na nanahimik at tulala lang. Pagkatapos sabihin ito, umalis si Go Hae-ran. Binigyan niya ang direktor ng dalawang pagpipilian. Alisin si Han Ji-won o kanselahin ang kanyang biyahe sa Thailand kasama si Kevin Lee. Kung hindi niya makukuha ang isa sa dalawang ito, magre-resign si Go Hae-ran. Sa ilalim ng matatag na tingin ni Go Hae-ran at sa sitwasyon na nagmamadali na may ilang minuto na lang bago ang broadcast, umatras ang direktor. Kaysa sa potential na documentary project kasama si Kevin Lee, pinili niyang alisin si Han Ji-won. Ginawa pa rin niya ang desisyon na ilipat siya sa isang lokal na istasyon ng radyo. Sa sandaling iyon, buong pagmamalaki na pumasok si Go Hae-ran sa broadcasting room na parang isang panalo. Maraming beses na siyang nasa mahirap na sitwasyon, ngunit hindi pa siya natalo sa kanyang agresibong nakababatang kasamahan na gustong magpakitang gilas. Muli siyang naging mas mataas. Napilitan si Han Ji-won na mag-impact at umalis agad. Bago siya umalis, hindi siya naging kontento at tinanong si Go Hae-ran, "Hindi ba pwedeng maging mas cool ka pa at iwan na lang ang posisyon para sa nakababatang kasamahan?" Sa wakas ay sinagot ni Go Hae-ran ang tunay na dahilan, "Maaari ko, kung karapat-dapat ka. Hindi ko makita sa iyo ang pagpipilit at ang pakiramdam ng pagmamadali na kailangan sa posisyong ito. Wala ka ng mga bagay na ito. Ang iyong pagpipilit ay para lamang sa pagpapakita, pagiging agresibo at pagiging nasisiyahan. Ang isang taong may mababaw na ambisyon ay hindi maaaring umupo sa posisyong ito na para lamang sa pagkamit ng katarungang panlipunan." Pagkatapos sabihin ito, umalis siya at iniwan si Han Ji-won na nag-iisip sa sarili. Matapos sa wakas na umalis si Han Ji-won, may dumating na magandang balita mula sa Blue House. Si Go Hae-ran at ang kanyang kaibigang reporter na si Choi Ki-seok ay nag-celebrate at uminom. Ngunit ang bawat selebrasyon ay may katapusan. Isang tawag mula sa kanyang biyenan ang nagpabalik kay Go Hae-ran sa bahay. Lumalabas na habang nililinis ang kwarto ng kanyang anak. Nakita niya ang divorce papers na matagal nang isinulat ni Kang Tae-wook. Dahil sa kagustuhang magkaroon ng apo, nagtiis lang siya hanggang ngayon. Ngunit nang malaman niyang matagal na silang hiwalay at nawala na ang pagmamahal ng kanyang anak, walang awa niyang inutusan si Go Hae-ran na makipaghiwalay. Sa isang mahalagang panahon na hindi siya maaaring mag-divorce sa isang araw, muling napunta si Go Hae-ran sa isang mahirap na sitwasyon. Muli siyang lumuhod sa harap ng kanyang biyenan at umamin sa dahilan ng paghihiwalay nila ni Kang Tae-wook. Ito ay dahil sa kagustuhang makakuha ng pagkilala mula sa kanyang biyenan. Nagpa siya siyang magpa-abort 7 taon na ang nakakaraan upang makakuha ng posisyon bilang isang broadcaster. Dahil simula noon lang siya sinimulang tanggapin ng kanyang biyenan. Pagkatapos ay sinabi niya nang may pagmamakaawa sa kanyang biyenan na dahil bata pa siya noon, naisip niyang magkaroon siya ng anak anumang oras. Kung maaari lang niyang ibalik ang oras, tiyak na hindi niya pipiliin ang magpa-abort at hindi niya bibigin ng ganoon si Kang Tae-wook. Hindi niya alam na nakatayo na pala si Kang Tae-wook sa labas. Nang marinig niya ang mga sinabi ni Go Hae-ran, naalala niya ang mga paghihirap na pinagdaanan ng kanyang asawa dahil sa hindi siya tinanggap ng kanyang pamilya. Lumapit si Kang Tae-wook at buong tapang na pinunit ang divorce papers at pagkatapos ay pinauwi ang kanyang ina para ang mag-asawa na lang ang mag-usap. Muli sa isang mahirap na sitwasyon, lihim na sinabi ni Go Hae-ran sa sarili na hindi pa siya natatalo kay Kang Tae-wook. Inamin ni Go Hae-ran na dahil nakatanggap siya ng imbitasyon mula sa Blue House, kaya hindi siya maaaring makipag-divorce sa ngayon. Lumalabas na ang huling dahilan ay ang pag-usad sa kanyang karera. Ang kaunting pagkakasala sa puso ni Kang Tae-wook ay biglang nawala. Dahil sa pagkabigo, ang tanging kailangan niya ay ang posisyon ng kanyang pamilya at ang tulong nito. Sa huli, tinanong pa rin niya kung bakit niya gustong pumunta sa Thailand. Prangkang sinabi ni Go Hae-ran na ito ay dahil sa sinamahan siya ni Kevin Lee ng isang tagapagsalita ng Blue House. Dahil sa kagustuhang bumuo ng relasyon, umayag siyang pumunta doon at wala ng ibang dahilan. Sa wakas, dumating ang araw ng shooting ng documentary sa Thailand. Sina Go Hae-ran at ang mag-asawang Kevin Lee ay naroon. Habang nag-shoot, sinadya ni Kevin Lee na papuntahin ang kanyang asawa sa shopping para paalisin siya. Ang resulta, si Kevin Lee at Go Hae-ran lang ang naiwan. Biglang umulan habang nag-shoot sila. Mabilis na nag-impake ang lahat at si Go Hae-ran na basang-basa ay bumalik sa kanyang silid upang sumilo. Ngunit hindi niya inaasahan na sinundan siya ni Kevin Lee hanggang sa pintuan. Sinubukan siyang paalisin
ni Go Hairan, ngunit hindi siya makatalo sa lakas ng isang atleta. Walang hiya na pumasok si Kevin Lee sa silid. Sinubukan siyang itulak ni Go Hairan, ngunit walang silbi. Nang mahulog ang kanyang brots sa sahig, saka lang siya binitiwan ni Kevin Lee. Kasabay nito, tumunog ang telepono sa silid na nagsasabing bumaba siya sa gate ng hotel dahil may gustong makipagkita sa kanya. Hindi niya inaasahan na ang taong naghihintay sa baba ay ang kanyang asawa. Habang nagtataka siya kung bakit siya narito, biglang narinig ni Go Hairan ang isang tumawag sa pangalan ng kanyang asawa. Ang taong iyon ay ang tagapagsalita na matagal na niyang gustong makilala. Nagulat si Go Hairan dahil hindi niya alam na may relasyon pa pala ang kanyang asawa sa tagapagsalita. Lumalabas na nandito siya para sa kanya. Matapos makipag-usap sa tagapagsalita at sa kanyang asawa, nagkasundo silang mag-apat na maghapunan mamaya. Sa sandaling iyon, ang mga mata ng kanyang asawa ay biglang nakita ang isang tao sa malayo. Habang nagtititigan sina Kang Tae-wook at Kevin Lee, hawak-hawak ni Kevin Lee ang broads na nahulog ni Go Hairan kanina. Simula sa sandaling ito, isang masamang balak ang nabuo. Sa gabi, ayon sa kanilang usapan, ang mag-asawang tagapagsalita at ang mag-asawang Go Hairan ay naghapunan ng magkasama. Ang daan patungo sa posisyon ng tagapagsalita ng Blue House ay biglang naging mas madali. Pagkatapos ng hapunan, umuwi sina Go Hairan at Kang Tae-wook para mag-usap. Inakala niya na pumunta siya doon para buhayin ang kanilang relasyon. Ngunit matagal nang nawala ng pag-asa si Kang Tae-wook sa kanya. Pumunta siya doon para tuparin lang ang dating pangako na gagamitin niya ang kanyang pamilya para suportahan siya sa lahat ng gusto niya. Hindi na maibabalik ang kanilang pagmamahalan. Lumabas si Kang Tae-wook para uminom. Hindi nagtagal, sinundan din siya ni Go Hairan. Nagkataon na lumitaw si Seo Yun-jo, ang kanyang kaibigan sa high school. Siyempre, nasa likod lang din si Kevin Lee. Dahil ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang asawa ni Go Hairan. Tuwang-tuwa si Seo Yun-jo na inanyayahan ang dalawa na uminom kasama sila. Sa harap ng asawa ni Go Hairan, hindi sinayang ni Kevin Lee ang pagkakataon na magbigay ng pahiwatig tungkol sa kanilang nakaraan. Naiinis na si Go Hairan kaya ginawa niyang dahilan na pagod siya para umalis. Ngunit ayaw sumama ni Kang Tae-wook sa kanya at iminungkahi kay Kevin Lee na uminom sila. Sinamahan ni Seo Yun-jo si Go Hairan at naiwan ang dalawang lalaki na nag-uusap. Sa sandaling ito, sinadya ni Kevin Lee na ilabas ang brotse na nahulog ni Go Hairan at nagsalita na parang may pinagsamahan silang mga masasayang sandali. Ang brotse na ito ay isang regalo na ibinigay niya kay Go Hairan. Sa sandaling iyon, walang masabi si Kang Tae-wook. Umuwi siyang lasing sa kanyang silid. Tulog na si Go Hairan. Tahimik lang siyang nakahiga sa kama na naghihirap. Pagkatapos nilang bumalik mula sa Thailand, agad na inayos ni Kang Tae-wook ang kanyang mga damit. Ayaw na niyang umuwi at sa halip ay matutulog na lang sa kanyang opisina. Matapos ang ilang sandali, nagtaka si Go Hairan na walang kamalay-malay. Malamig niyang sinabi na pinapabigay ni Kevin Lee sa kanya ang broads para sa kanya. Doon lang napansin ni Go Hairan na nawawala ang kanyang gamit. Ano kaya ang sinabi ni Kevin Lee na nagdulot ng ganoong pagdududa? Ngunit patuloy pa rin siyang hindi nagpapaliwanag at lumayo para hayaan siyang umalis. Sa gitna ng lalong lumalamig at hindi na maibabalik na relasyon, galit na nagmaneho si Go Hairan patungo sa isang pampublikong telepono at tinawagan si Kevin Lee. Sinabi niyang bastos siya at pagkatapos ay ginamit ang kanyang mga litrato kasama si Han Ji-won bilang panakot upang sirain ang kanyang reputasyon. Para suyuin ang kanyang asawa, nagdala siya ng pagkain sa opisina ni Kang Tae-wook. Ngunit ginamit niya ang dahilan na lalabas siya para iwasan siya. Aksidenteng nakita ni Go Hairan sa kanyang desk ang isang kaso na pinangangasiwaan niya. Bigla siyang nakaisip ng isang ideya. Gamit ang mga dokumento mula sa kaso ni Kang Tae-wook, ginamit ni Go Hairan ang media para kondenahin ang iligal na gawain ng isang malaking kumpanya. Ang layunin ay hilingin ang katarungan para sa mga manggagawa ng mga kliyente ng kanyang asawa. Gayunpaman, nang malaman ito ni Jang Ju-seok, mahigpit siyang tumutol. Hindi pa rin niya nakakalimutan na ang kanyang prop ay pinaalis sa istasyon ng radyo dahil lang sa pagdaragdag ng ilang nilalaman sa script ng walang pahintulot. Patuloy na iniulat ni Go Hairan ang balita kahit pa kailangan niyang akuin ang lahat ng responsibilidad at iwanan ang kanyang posisyon. Ngunit sa huli, ang kakayahan ang nagpapatunay sa mga resulta. Ang hakbang na ito ni Go Hairan ay talagang matalino dahil parang isang bato na tumama sa tatlong ibon. Natulungan niya ang kanyang asawa, naging dahilan para magkaroon ng matinding kritisismo mula sa publiko ang malaking kumpanya at naging trending topic sa search bar ang istasyon ng radyo. Ang pinakaapektado ay si Kevin Lee dahil siya ang nakakuha ng I-15 bilyong advertising contract mula sa malaking kumpanya. Sa sandaling sumabog ang online community, nasira ang kanyang reputasyon. Ngunit dahil din sa pangyayaring ito, kinailangan ni Go Hairan na pumunta sa opisina ng direktor. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang tao mula sa Blue House sa pamamagitan ng direktor. Sinimulan ang pagpapatunay ng impormasyon tungkol kay Go Hairan at dahil dito, nalaman ng direktor na pinupuntirya siyang maging tagapagsalita ng Blue House. Agad na tinanong ni Hairan kung ano ang sinabi ng direktor sa kanila. Ano pa nga ba ang sasabihin ko? Ang sagot ng direktor. Sinabi ko na matigas ang ulo mo at wala kang kinikilala. Napaka-perpekto mo, pero nagkukunwari kang napakabanal kaya kinamumuhian ka ng ibang tao. Pero ang pinakakinamumuhian ko sa lahat ay ang matibay na paniniwala mo sa pagiging patas at totoo ng balita. Bagaman mahirap pakinggan ang mga salitang ito, bawat salita ay sinabi para protektahan siya. Pinasalamatan ni
Heran ang direktor at sinabing hindi niya malilimutan ang pabor nito. Gayunpaman, pinayuhan pa rin siya ng direktor na manatili sa kanyang posisyon. Naniniwala siyang hindi bagay sa kanya ang posisyon na iyon. Manatili ka lang tulad ni Go Hairan sa loob ng 2 o 3 taon at hindi ba't magiging iyo ang upuan ng direktor? Ang tanong niya, ngunit sinabi ni Hairan na pagsisisihan niya ito habang buhay kung hindi niya susundin ang landas na iyon. Dahil sa balitang kasisahing papawid lang, nakipagkita rin ang asawa ni Hairan sa kanya. Sa tuwing nagkikita ang dalawa, nag-aaway sila. Kahit na ang layunin nila ay para sa ikabubuti ng isa't isa, hindi nila maiwasang magkasakitan sa pamamagitan ng kanilang mga salita. Natatakot si Hairan na matalo si Kang Tae-wook sa kaso, na ma-deport agad ang mga manggagawa at na hindi makamit ang hustisya. Sa kabilang banda, galit si Tae-wook dahil kumilos si Hairan nang walang paalam at galit siya na natatakot itong matatalo siya sa kaso. Hindi nagkakaintindihan ang dalawa. Sa gitna ng tensyon, biglang tumunog ang telepono ni Kevin Lee. Itinago ni Go Hairan ang telepono at nagdahilan na may mahalaga siyang meeting para makaalis at masagot ang tawag. Tinanong ni Kevin kung natanggap na niya ang regalo nito. Agad na naramdaman ni Hairan na may masamang mangyayari dahil sigurado siyang walang magandang maidudulot ang regalo mula sa lalaking ito. Dali-dali siyang bumaba sa parking lot at nakita nga niya ang isang envelope na nakasiksik sa windshield ng kanyang sasakyan. Doon niya lang nalaman na siya ay binibiktima. Sa loob ng envelope ay puro larawan nila ni Kevin sa kanilang biyahe sa Thailand. Sa unang tingin pa lang, iisipin ng sinumang walang alam sa sitwasyon na may relasyon sila ni Kevin. Kapag kumalat ang mga larawang iyon, hindi lang ang kanyang karera ang biglang mawawasak, kundi maaari din siyang mabura sa industriya. Matagal na nakaupo si Go Hairan sa kanyang sasakyan, hindi makapaniwala sa nangyari. Biglang sumagi sa kanyang isipan ang isang binata na nasa loob ng kulungan. Nagbigay ito sa kanya ng mga nakakaaliw na salita at sinabing huwag siyang lilingon at huwag siyang titigil. Sa wakas ay bumalik ang lakas ng loob niya. Tinawagan niya si Kevin Lee at nagmaneho papunta sa lugar na sinabi nito. Ngunit hindi alam ni Hairan na sa parehong oras, nakita siya ng kanyang asawa at hinabol siya. Tumigil ang sasakyan ni Hairan sa isang liblib na lugar. Lumapit si Kevin at kumatok pagkatapos ay pumasok sa loob ng sasakyan. Nakaparada rin si Kang Tae-wook sa malapit at nasaksihan niya ang buong eksena. Sa sakit na nararamdaman, wala siyang nagawa kundi ang pigilin ang kanyang sarili at panoorin ang dalawa na gumawa ng isang kahina-hinalang gawain. Bumalik si Go Hairan sa bahay pagkalipas ng hating gabi. Umuwi siya na may mabigat na pakiramdam at nakatulog sa sofa. Kinaumagahan, bumalik siya sa trabaho na parang walang nangyari. Biglang sumakit ang tiyan ng Anchor, kaya kinailangan ni Hairan na palitan ito at magbasa ng balita sa umaga. Ngunit ang unang balita na nabasa niya sa draft ay nagpatigil sa kanya. Sa screen, ang balita tungkol sa pagkamatay ng isang profesional na manlalaro ng golf. Walang iba kundi si Kevin Lee na namatay sa isang aksidente sa sasakyan. Dahil sa aksidente ni Kevin Lee, tinawag si Go Hairan ng pulisya bilang isang impormante upang kumuha ng kanyang pahayag. Naging gulo ang istasyon ng pulisya sa pagdating niya. Lahat ay nagpakita ng pananabik na makita ng personal ang sikat na si Go Hairan. Isang matandang pulis ang nag-interrogate sa kanya. Sa ilalim ng kanyang pagtatanong, itinanggi ni Hairan ang anumang relasyon nila ni Kevin Lee. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay natagpuan ng pulisya ang isang hair clip na pagmamay-ari niya sa loob ng sasakyan ni Kevin kung saan ito namatay. Dahil sa panggigipit ng pulis, pinili ni Hairan na manahimik upang hindi na sumagot pa sa anumang tanong. Ngunit ang totoo, hindi rin niya alam kung bakit nasa sasakyan ni Kevin Lee ang hair clip. Bukod pa rito, ayaw niyang malaman nila ang nakaraan nilang relasyon. Sa kabutihang palad, dumating si Kang Tae-wook sa tamang oras at ginamit ang kanyang karapatan bilang isang defense attorney upang protektahan si Go Hairan at mailabas siya. Gayunpaman, nang papalabas na siya sa pangunahing gate ng istasyon ng pulisya, bigla siyang pinigilan ni Tae-wook. Dahil sa labas, napapalibutan sila ng mga reporter. Habang nagbibigay si Hairan ng kanyang pahayag sa pulisya, isang balita ang kumalat na posibleng hindi ordinaryong aksidente ang pagkamatay ni Kevin Lee kundi isang pagpatay. Sa sandaling iyon, tumawag ang kaibigan niyang reporter kay Hairan. Ayon sa confidential information na nakuha niya, pinaghihinalaan ng pulisya na si Hairan ang suspect. Nararamdaman ni Go Hairan ang matinding galit dahil bigla siyang pinaghihinalaan bilang suspect kahit walang matibay na ebidensya ang pulisya at wala pang resulta ang autopsy. Bumalik siya para harapin ang pulisya dahil sa walang basihang hinala at paglalabas ng confidential information sa media na nagdulot sa kanya ng maraming problema. Tinanong siya ng pulisya, may aksidente ba ang sasakyan mo noong gabing iyon? Nagulat si Hairan sa tanong. Totoong nabangga ang kanyang sasakyan sa guardrail noong gabing iyon at ang dahilan sa likod nito ay may kinalaman nga kay Kevin Lee. Sa katunayan, may isa pang pangyayari noong gabing iyon na dapat nating pag-usapan. Nang si Han Ji-won ay inilipat sa isang lokal na kumpanya, mananatili si Han Ji-won na nakikipag-ugnayan kay Kevin Lee at nagkasama pa nga silang dalawa ng magdamag. Natuklasan nito ni Seo Yoon-jo, ang asawa ni Kevin. Agad niyang tinawag si Ji-won para harapin ito dahil hindi ito ang unang pagkakataon na ng babae si Kevin. Nang makita ni Ji-won na hindi pala kasing bait ni Yoon-jo tulad ng itsura nito, prang kanyang inamin ang kanyang pakikipagrelasyon kay Kevin. Hindi rin niya nakalimutang isama si Go Hairan sa gulo at sinabi kay Yoon-jo na pinagsasabay
magkasabay sila ni Kevin. Dahil hindi makapaniwala sa katotohanan, gusto ni Eunjo na mismo si Hae-ran ang magkumpirma. Agad siyang tumawag kay Hae-ran at tinanong kung natulog ba siya sa asawa niya. Nagkataon naman na noong oras na iyon ay paalis na si Hae-ran sa lugar ni Kevin. Ang tanong ni Seo Eunjo ay nagpagulo kay Go Hae-ran dahilan upang masagi ng sasakyan niya ang guardrail sa gilid ng kalsada. Agad na pinuntahan ni Hae-ran si Eunjo pagkatapos. Nang makita ang malungkot na itsura ng kanyang kaibigan, ipinakita ni Hae-ran kay Eunjo ang mga larawan na ginagamit ni Kevin Lee upang takutin siya. Pagkatapos, ikinuwento niya kay Eunjo ang lahat. Nagsabi si Hae-ran na binantaan siya ni Kevin Lee dahil ang mga intimate na larawan nito at ni Han Ji-won ay ipinadala sa istasyon ng telebisyon. Sa paniniwalang si Hae-ran ang nasa likod nito, gusto nila siyang gawa ng kaparehong sitwasyon, kaya't binibiktima nila si Hae-ran at ginawa ang lahat ng ito. Sa katunayan, si Kevin Lee ay gumagawa ng sexual assault. Bumalik sa kasalukuyan, sa kabila ng lahat ng paliwanag kay Kang Tae-wook na hindi siya ang suspect. Ayaw pa ring maniwala ni Kang Tae-wook sa kanya. Sa halip, abala lang siya sa paghahanap ng alibi para kay Go Hae-ran. Sa kawalan ng pag-asa, nagpakita si Hae-ran ng matapang na paninindigan. Lumabas siya para harapin ang mga reporter. Sa harap ng mga malisyosong tanong at mga mata ng mga reporter na parang mga gutom na tigre, matapang na sinabi ni Hae-ran, ang mga hindi kumpirmadong balita ay inilathala upang manghikayat ng kontrobersya. Hindi lang ito nakakasira sa reputasyon ng inosente, kundi binabawasan din nito ang kredibilidad ng pamamahayag. Hinihimok ko kayong lahat na panatilihin ang profesionalismo. Pagkatapos magsalita, buong tapang na umalis si Hae-ran na nag-iwan sa mga reporter na nahihiya at umatras. Pumunta sila sa magkabilang panig para bigyan siya ng daan, ngunit malayo na ang narating ng issue. Naniniwala na ang publiko sa kung ano ang gusto nilang paniwalaan. Sa isang iglap, dahil sa panulat ng mga reporter, naging suspect sa pagpatay si Go Hae-ran. Dahil dito, pinalitan ng direktor ang anchor at hiniling kay Hae-ran na bumalik para sa self-reflection. Dahil dito, bumaba ng 6% ang ratings ng istasyon. Maging ang direktor ay pinagalitan ng chairman dahil hindi siya nakaisip ng mabisang solusyon sa problema. Hiniling ng vice chairman na bawiin ang 6% na nawala sa parehong araw. Impossible ito. Sumasakit ang ulo ng direktor dahil wala siyang maisip na ibang tao bukod kay Hae-ran na kayang gawin ito. Sa kabilang banda, si Hae-ran naman, upang patunayan ang kanyang pagiging inosente, nagsumite siya ng resignation letter sa direktor, yumuko sa huling pagkakataon at naghanda na umalis. Ngunit tinawag siya ng direktor at binigyan siya ng pagpipilian. Mananatili si Go Hae-ran bilang anchor ng King News Night, ngunit kailangan niyang talikuran ang posisyon bilang tagapagsalita ng Blue House. Dahil alam niyang tinalikuran na siya ng Blue House, bumalik si Hae-ran sa News Night broadcast. Sa pamamagitan ng kanyang kakayahan, pinatunayan niya sa direktor na tama ang tiwala nito sa kanya. Nang umere ang balita, nagulat ang lahat sa pagbabalik ni Hae-ran. Sa ere, pinakalma niya ang publiko at nilinaw na isa lamang siyang impormante, at hindi ang salarin. Hinihiling ko na huwag sanang mag-isip o magpalaki ng kwento ang lahat. Matapos ang balita, tumalon sa 11% ang ratings na ikinatuwa ng direktor. Bumaba si Go Hae-ran mula sa set na may matatag na tindig, ngunit napagtanto niya na mag-isa pa rin siya. Pagkatapos ay nakita niyang naghihintay ang kanyang asawa. Lumabas na dumating si Kang Tae-wook upang itanong ang tungkol sa black box sa kanyang sasakyan. Sinabi ni Hae-ran na nawawala ito, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Tae-wook na ikinadismaya niya. Bagaman itinanggi ni Hae-ran na may relasyon sila ni Kevin Lee at hindi sila natulog, kung hindi pa rin niya kayang tanggapin iyon, hindi na niya kailangan ang kanyang depensa. Mula noon, isinuko na rin ni Go Hae-ran ang pag-asa na magtitiwala sa kanya ang kanyang asawa. Ngunit nang marinig ni Kang Tae-wook ang mga masasamang komento mula sa ibang tao na pinupuna si Hae-ran, hindi niya napigilan ang kanyang sarili at sinuntok ang taong iyon. Sa sandaling iyon, nagdesisyon siyang mananatili siya sa tabi ni Hae-ran, handang tanggapin ang lahat ng batikos kasama niya. Kaya ngayon, nagpasya siyang simulan ang pagtitiwala at humingi ng pahintulot na tulungan siya. Nais niyang maging isang abogado at isang asawa na karapat-dapat para sa kanya. Pagkasabi nito, lumapit siya at niyakap siya. Dahil sa sinseridad ni Tae-wook, sa wakas ay naantig si Hae-ran pagkatapos ng napakahabang panahon ng pag-iisa. Sa wakas, mayroon na siyang masasandalan dahil ang resulta ng autopsy ay nananatiling hindi malinaw. Walang paraan ang pulisya upang ilipat ang kaso sa taga-usig at hindi rin sila makahingi ng warrant. Sa panig naman ni Seo Eunjo, hindi niya inaasahan na bago pa man maaksidente si Kevin Lee, nalaman na niyang buntis siya. Bagaman gusto ng pulisya na imbestigahan ang pagkamatay ng kanyang asawa, hiniling pa rin ni Eunjo na tapusin na ang kaso upang makabalik na siya agad sa Amerika. Akala niya ay kontrolado na niya ang lahat, ngunit may isang hindi inaasahang pangyayari. Biglang nakatanggap si Go Hae-ran ng isang anonymous text message na nagbabanta na siya ay isang mamamatay tao. Bukod pa rito, sinabi ng nagpadala ng text na mayroon siyang ebidensya na magpapatunay na nagkasala siya. Sa kabilang banda, ang direktor naman, nakatanggap din si Jang Joo-seok ng parehong mensahe mula sa salarin na nag-aalinlangan sa kanyang desisyon na panatilihin si Go Hae-ran. Tinanong niya si Hae-ran, matitiyak mo bang magiging ligtas ako? Wala na bang ibang mangyayari? Kasabay nito, prang kanyang
niyang sinabi na nakatanggap siya ng isang nakakaintriga na mensahe tungkol sa kanya at sa ebidensya ng krimen. Sa ilalim ng panggigipit ng Vice Chairman, wala siyang magawa kundi maghanda ng contingency plan. Nangangahulugan iyon na ibabalik niya si Han Ji-won. Bukod pa rito, ang black box na baliw nang hinahanap ni Hye-ran ay natagpuan na. Partikular, ito ay nasa bahay ni Kevin Lee. Nakaupo si Seo Yun-jo mag-isa sa bahay. Naalala ni Seo Yun-jo ang gabi bago ang aksidente ni Kevin Lee. Ang matibay na relasyon na ipinapakita nila sa labas ay isang pagkukunwari lamang. Sa katunayan, lagi silang nag-aaway. Hinarap ni Yun-jo si Kevin tungkol sa relasyon nito kay Han Ji-won at sa pagpapabiktima nito kay Go Hye-ran na kaibigan niya. Ngunit sa sandaling iyon, nakatanggap si Kevin ng tawag sa telepono at agad na umalis, iniwan si Yun-jo na galit sa bahay. Ngayon, kailangan niyang mag-empake at bumalik mag-isa sa Amerika. Habang nag-empake, aksidenteng natagpuan niya ang isang memory card na nahulog mula sa jacket ng kanyang asawa. Iyon ang susi sa kaso. Nire-record ng memory card ang buong pag-uusap nila Go Hye-ran at Kevin Lee sa loob ng sasakyan. Matapos panoorin ang buong video, tuluyan nang nagbago ang pananaw ni Seo Yun-jo sa buhay. Ang kanilang pagkakaibigan ay tuluyan ng nagwakas. Si Go Hye-ran, sa panahong ito, ay hindi pa alam na nasa sitwasyon siya kung saan wala siyang malapitan. Sa harap niya, pinaghihinalaan siya ng pulisya bilang isang mamamatay tao. Sa likod niya, nawalan na ng tiwala sa kanya ang kaibigan niyang si Yun-jo at papalapit na ang pagbabalik ni Han Ji-won sa kanyang dating posisyon. Sa ganitong sitwasyon, isang tao lang ang makakatulong sa kanya, ngunit nahihirapan si Hye-ran na magsalita. Habang nag-aalinlangan si Hye-ran kung sasabihin ba niya sa kanyang asawa o hindi, napansin ni Kang Tae-wook ang kakaibang kilos niya at tinanong siya. Nang malaman ni Tae-wook na maaari siyang matanggal sa news night anumang oras, sinabi niya kay Hye-ran na sumama siya sa kanya sa isang salusalo para sa mga abogado. Para sa kanya, isang banal na tao, kaya niyang gawin ang mga bagay na hindi niya ginagawa noon. Nang marinig niya ang mga salitang ito, sa wakas ay naantig si Go Hye-ran. Niyakap niya si Kang Tae-wook at ang kanilang relasyon ay naging mas matibay pa kaysa dati. Kinaumagahan, gaya ng napagkasunduan, dinala niya ang kanyang asawa sa salusalo kung saan naroon ang halos lahat ng nasa judiciary. Nagulat ang lahat sa kanyang pagdating. Napilitang lumapit si Lee Kang Chon upang batiin siya. Dahil nahulaan niya ang intensyon ni Tae-wook, dinala niya ito sa isang room kung saan nagtitipon ang karamihan sa mga maimpluwensyang tao mula sa Judicial Research Institute. Ito ay malinaw na isang malaking organisasyon. Isang organisasyon na may kapangyarihang kontrolin ang lahat ng bagay na may kinalaman sa judiciary. Dito ibinunyag ni Kang Tae-wook ang kanyang tunay na pagkatao. Siya ang anak ng isa sa mga nagtatag ng makapangyarihang organisasyong ito. Nang malaman ng Vice Chairman na siya ang anak ng dating hukom, masaya siyang tumayo para salubungin siya. Nang sabihin ni Tae-wook ang tunay niyang layunin, ayaw sana ng Vice Chairman na pumayag, ngunit hindi siya dumating doon na walang dala. Nang malaman ng Vice Chairman na si Tae-wook ang abogado sa kaso ng paggamit ng iligal na droga ng kanyang anak, alam niyang hawak na siya ni Tae-wook. Idagdag pa ang pagpasok ni si Kang In-han. Sa huli, kinailangan niyang pumayag sa kasunduan dahil sa takot. Ang pagdating ni Kang Tae-wook ay ikinagalit ng isang tao, si Jung Dae-han, ang taga-usig na matagal ng kaaway niya. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Go Hye-ran ng mensahe mula sa nagbabanta sa kanya. Mukhang nasa salo-salo rin ito at pinagmamasdan siya mula sa malayo. Biglang napansin ni Hye-ran ang isang kahina-hinalang figura. Agad siyang sumunod sa lalaki palabas. Kahit na nakamaskara ito, nakilala niya pa rin ito. Ito ang lalaking nasa tabi ni Seo Yun-jo sa buro ni Kevin Lee. Hinabol niya ito hanggang sa parking lot, ngunit nawala ito sa kanyang paningin. Natapos na ni Tae-wook ang kanyang ginagawa. Nang hindi niya makita ang kanyang asawa, dali-dali siyang naghanap. Nang malaman ang sitwasyon, pumunta si Kang Tae-wook sa surveillance room at nakuha ang malapitang kuha ng mukha ng suspect. Sa kabilang banda, nakuha naman ni Go Hye-ran ang impormasyon ng nagbabanta sa kanya sa tulong ng kanyang matalik na kaibigang reporter. Ang pangalan ng lalaki ay Baek Dong-hyun, ang manager ni Kevin. Pagkatapos ng libing ni Kevin, bigla siyang naglaho na parang bula. Kasabay nito, bumalik si Tae-wook sa kanyang opisina. Isang lalaking kalalabas lang ng kulungan ang biglang dumating sa kanyang opisina. Nag-apply siya para magtrabaho kay Tae-wook. Matapos ang panayam, nalaman ni Tae-wook na may criminal record ang lalaki. Ngunit simple lang ang pamantayan ni Tae-wook sa pagkuha ng empleyado, maghanap ng taong seryoso sa trabaho. Kaya, hindi niya pinansin ang record ng lalaki. Tinanggap niya ito para magtrabaho. Ang unang trabaho na ibinigay ni Kang Tae-wook sa kanya ay hanapin ang taong nasa larawan na nakuha niya mula sa surveillance camera, ang taong nagbanta kay Go Hye-ran. Kasabay nito, lihim na nagtulungan sina Prosecutor Bayon at ang matandang pulis para mag-imbestiga. Mula sa mga dokumentong nakuha niya mula sa kanyang matalik na kaibigan, nalaman ni Hye-ran na ang taong nagbabanta ay may nakatatandang kapatid na babae na naospital dahil sa malubhang sakit sa bato. Pumunta siya sa ospital ng kapatid upang hintayin si Baek Dong-hyun. Sa wakas, nakita niya ito. Sa harap ni Dong-hyun, inisa-isa ni Hye-ran ang kanyang mga krimen. Sa katunayan, walang ebidensya si Dong-hyun na magpapatunay na pinatay ni Hye-ran si Kevin. Nagbabanta lang siya kay Hye-ran para makakuha ng pera.
Dahil sa takot ni Baek Dong-hyun na masyadong maraming alam si Go Hae-ran tungkol sa kanya, sinubukan niyang saktan ito. Ibinigay niya ang mga litrato nila ni Kevin Lee sa Thailand para takutin si Hae-ran. Ngunit alam na ni Hae-ran ang kahinaan ni Dong-hyun. Sinabi niya na binayaran na niya ang hospital bills at ang kidney transplant surgery ng kapatid nito. Bilang kapalit, gusto niyang kunin ang lahat ng orihinal na litrato kay Dong-hyun. Pumayag ang kapatid ni Dong-hyun na kausapin si Hae-ran. Nag-aalangan pa rin si Dong-hyun, kaya ibinigay niya kay Hae-ran ang mga orihinal na litrato kapalit ng 100 million won. Ngunit hindi inaasahan, nakasalubong niya ang pulis sa elevator ng ospital. Nang makita ng pulis si Dong-hyun, hinabol nila ito. Akala nila ay nahuli na nila ito, ngunit nakatakas ito. Silang dalawa, ang dalawang pulis ay nag-abang na lamang sa bahay ni Baek Dong-hyun, naghihintay na bumalik ito. Ngunit hindi nila alam na naunahan na sila ng isang tao. Si Ham Yong-woo, ang empleyado ni Kang Tae-wook, matapos utusan na hanapin si Dong-hyun, ay sinundan si Go Hae-ran at natuklasan ang kinaroroonan ni Dong-hyun sa ospital. Kaya't naunahan niya ang pulisya at hinuli si Dong-hyun. Ngunit sa kanyang tawag kay Tae-wook para mag-report, hindi niya sinabi na nahuli na niya si Dong-hyun. Sa halip, sinabi lang niya na nalaman niya na si Dong-hyun ang dating manager ni Kevin Lee. Sinimulan na niyang tanungin si Dong-hyun upang makuha ang pinakamahalagang impormasyon. Napananakot niya kay Go Hae-ran. Sa panahong ito, wala pa ring kaalam-alam si Hae-ran. Naghanda siya ng pera at pumunta sa lugar na ibinigay ni Baek Dong-hyun, naghihintay na makipag-ugnayan ito. Sa buong biyahe, hindi niya alam na sinusundan siya ng pulisya. Sa partikular, nang hanapin ng pulisya ang tirahan ni Dong-hyun, nakahanap sila ng TV footage na nagpapakita kay Hae-ran na nasa malapit. Dahil sa hinala na may kinalaman siya kay Dong-hyun, sinundan nila si Hae-ran. Mula sa malayo, pinagmamasdan siya ng dalawang pulis. Akala ni Hae-ran ay manok siya, pero ang totoo, palay siya. Dahil sa katotohanan, hindi si Dong-hyun ang darating, kundi si Myung-woo. Nang dumaan siya ng walang kaba sa harap ng dalawang pulis, dumiretso si Ham Yong-woo papunta kay Go Hae-ran nang hindi humihinto. Tahimik siyang naglagay ng memory card sa harap ni Hae-ran at umalis na parang walang nangyari. Ang mukha ni Hae-ran ay walang anumang emosyon. Tila naintindihan niya ang nangyari, kaya agad siyang umalis, iniwan ang dalawang pulis na naguguluhan at hindi alam kung ano ang napalampas nila. Nagmamadaling isinara ni Hae-ran ang pinto ng banyo. Matapos niyang suriin ang memory card, nakumpirma niya na ito ang mga orihinal na litrato nila ni Kevin Lee. Agad na itinapon ni Hae-ran ang memory card sa toilet para tuluyan itong mawala. Pagkatapos, tumawag si Hae-ran sa kulungan at kinumpirma na kalalabas lang ni Myung-woo. Paano nagkakilala ang dalawa? At kung bakit tinulungan ni Ham Yong-woo si Go Hae-ran? Ang relasyon ng dalawa ay bahagi ng nakaraan na ayaw ng balikan ni Hae-ran. Gayunpaman, hindi pa roon nagtatapos ang mga pangyayari dahil may isa pang karakter na nagtataglay ng mahalagang sikreto tungkol sa kaso, si Seo Yeon-jo. Matapos masaksihan ang buong eksena sa black box, nagising si Yeon-jo pagkatapos ng isang gabing lasing. Sa pagbabalik loob niya, naghanda siya para sa isang plano. Tinawag niya si Hae-ran at sinabi sa kanya na hindi na siya babalik sa Amerika dahil kailangan pa niyang ayusin ang mga problema ni Kevin at pati na rin ang mga problema niya. Hae-ran, ibabalik ko ang lahat ng natanggap ko, sabi niya. Nagduda si Hae-ran sa saloobin ng kanyang kaibigan. Hindi inaasahang dumating din si Kang Tae-wook pagkatapos ng ilang sandali. Lumabas na sina ni Seo Yeon-jo na hintayin siya sa labas ng kanyang opisina. Nagdahilan na gusto niya itong samahan para makipagkita kay Go Hae-ran. Sa harap ni Hae-ran, inalok ni Yeon-jo si Tae-wook na maging kanyang abogado. Dahil sa iskandalo ni Kevin Lee, idinemanda ng Hanin Steel Company si Yeon-jo para sa 3 beses na halaga ng kontrata dahil sa masamang epekto nito sa imahe ng kumpanya. Sa una, tumanggi si Tae-wook, ngunit hindi inaasahan, si Hae-ran mismo ang nagkusa at hinikayat ang kanyang asawa na tulungan si Yeon-jo nang hindi niya alam na inilalagay niya ang sarili niya sa kapahamakan. Dahil ayaw niyang maglakad si Yeon-jo na buntis, hiniling niya sa kanyang asawa na ihatid si Yeon-jo sa bahay. Siya naman ay nagpunta mag-isa sa kanyang kumpanya. Matapos ihatid sa bahay, hindi pinalampas ni Seo Yeon-jo ang pagkakataong imbitahan si Kang Tae-wook na maghapunan at tulungan siyang suriin ang kontrata para mapanatili siya. Bagaman awkward si Tae-wook at hindi makatanggi dahil sa pagiging magalang, nag-text pa rin siya sa kanyang asawa, "Maghahapunan ako sa bahay ni Seo Yeon-jo at uwi na ako." Huli na nang makauwi si Hae-ran at wala pa rin ang kanyang asawa. Pinatagal siya ni Yeon-jo sa paggamit ng trabaho bilang dahilan. Sa mga sumunod na araw, patuloy na gumawa ng dahilan si Yeon-jo para samahan si Tae-wook. Nagkunwari pa siyang sumakit ang tiyan para magpahatid sa ospital para sa check-up. Dahil palaging late na umuwi si Tae-wook, tinanong siya ni Hae-ran kung kumain na ba ito. Sinabi ni Tae-wook na kumain na siya sa bahay ni Yeon-jo at sinamahan niya pa ito sa ospital para sa check-up dahil bigla itong sumakit ang tiyan. Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ni Go Hae-ran at nagsimula siyang mag-isip ng kung ano-ano. Walang pag-aalinlangan, binuksan ni Kang Tae-wook ang musika na sinabi ni Seo Yeon-jo na paborito ni Hae-ran. Ngunit nang tumugtog ang musika, tila bumalik ang mga nakaraang trauma ni Hae-ran. Agad niya itong pinatay. Samantala, nakangiti naman si Yeon-jo habang pinapakinggan ang musika. Hindi siya mukhang isang babaeng nawala ng asawa. Sa kabilang banda, matapos suriin ang TV footage, walang nakitang kahina-hinala ang pulisya sa panig ni Hae-ran. Sa sandaling ito, isang hindi inaasahan
inaasahang karakter ang nagpakita. Si Baek Dong-hyun ang nagbabanta kay Hae-ran. Si Baek Dong-hyun ang nagbanta kay Go Hae-ran ay personal na pumunta sa istasyon ng pulisya upang aminin ang kanyang ginawa. Gayunpaman, sa kabila ng panggigipit ng pulis, hindi siya nagsalita ng kahit anong bagay na makapipinsala kay Hae-ran. Ipinaliwanag lang niya na desperado siya sa pera at dahil sinasabi ng lahat na si Hae-ran ang salarin, sinubukan niya itong takutin. Ang dahilan kung bakit nakakasagot si Dong-hyun sa pulisya ng maayos ay dahil pinraktis siya ni Ham Yung-woo. Bukod pa rito, ang kanyang kapatid ay nakaratay sa ospital at binabantayan ni Yung-woo araw at gabi. Kahit 10 buhay pa ang ibigay sa kanya, hindi niya magagawang gumawa ng anumang mapangahas na bagay. Ang investigasyon ay nananatiling walang pag-unlad. Nakipag-ugnayan ang pulisya sa taga-usig para sa payo. Sa pagbaba ng gabi, maraming mga tao-tao na may iba't ibang plano ang unti-unting naglalantad ng kanilang mga intensyon. Hindi na makapaghintay si Prosecutor Bayon Woo-hyun at hiniling sa pulisya na ilipat ang kaso ni Go Hae-ran sa taga-usig. Sa kabilang banda, tila tinutulungan ni Hae-ran si Han Ji-won. Matapos imbitahan ng direktor si Ji-won na bumalik sa istasyon, nalaman ni Hae-ran na maaaring maging hindi matatag ang kanyang posisyon sa direktor anumang oras. Kaya nagdesisyon siyang sanayin si Ji-won at hasain ang kanyang karanasan para maging isang tunay na reporter. Kung magkakaroon ng pagkakataon, aalis siya. Sa pinakahuling meeting, pumayag si Hae-ran sa proposal ni Ji-won na mag-ulat tungkol sa isang kumpanya na gumagamit ng mga substandard na materyales na nagdulot ng pagguho ng isang gusali, na nagresulta sa pagkamatay ng mga inosente. Nagkataon naman na subsidiary ito ng Hanin Steel, ang kumpanyang dati niyang inireport sa ere. Nagulat ang lahat sa pag-aalaga at pagsuporta ni Go Hae-ran kay Ji-won. Ngunit salungat sa kanyang kagustuhan, hindi pumayag ang direktor na iere ang balitang ito. Pagkatapos nito, ibinigay ang posisyon ng tagapagsalita ng Blue House sa ibang tao. Nang malaman niya ang balitang ito, alam ni Hae-ran na ang kandidatong iyon ay isang taong ambisyoso, ngunit walang sariling paninindigan sa politika. Handa siyang talikuran ang mga taong tumulong sa kanya upang umangat. Lihim na nangalap si Hae-ran ng mga dokumento tungkol sa kanyang mga maling gawain. Pagkatapos, ginamit niya ang mga ito para takutin ang lalaki at pilitin siyang umurong ng tahimik. Noong sumunod na araw, sa wakas ay natanggap ni Go Hae-ran ang balita na ang kaso ni Kevin Lee ay inilipat na sa taga-usig. Bukod pa rito, binago ni Seo Yun-jo ang kanyang saloobin sa harap ng pulisya. Nagpahayag siya ng kagustuhan na huwag nang tapusin agad ang kaso at gusto niyang imbestigahan ito ng maigi. Hawak niya ang black box ng sasakyan ni Hae-ran at mukhang nag-iisip siya kung paano niya mas masisira si Hae-ran sa pamamagitan ng pagpatay o sa pamamagitan ng kanyang nakaraan na hindi pa nailalabas. Dahil sa paglipat ng kaso sa taga-usig, lalo pang lumayo ang posisyon ng tagapagsalita ng Blue House para kay Hae-ran. Sa pag-aakala na tapos na siya sa trabahong ito, muling nakipagkita si Kang Tae-wook sa ambasador ng Blue House upang kumbinsihin ito. Dinalaw na rin ni Kang Tae-wook si Kang Chon at humingi ng tulong sa kaso ni Go Hae-ran. Bilang kapalit, magtatrabaho siya sa kumpanya nito. Dahil sa impluwensya ni Kang Chon at dahil sa pag-alis ni Hae-ran sa bagong kandidato, walang mahanap na angkop na kapalit sa ngayon. Naibalik ni Tae-wook ang kandidatura ni Hae-ran. Natanggap ni Hae-ran ang magandang balita mula sa kanyang matalik na kaibigan. Hindi nila alam kung paano nangyari ang himalang ito. Pagkatapos, nakipag-ugnayan din ang kalihim ng Blue House kay Hae-ran. Tinanong niya kung bakit pa rin siya pipiliin ng Blue House, gayong sangkot siya sa kaso ni Kevin Lee. Sumagot ang kalihim na dahil naniniwala pa rin ang publiko kay Hae-ran. Kaya hindi maaaring palampasin ng mga nag-appoint ang isang talentadong tulad niya. Matapos matanggap ang magandang balita, hindi napigilan ni Go Hae-ran ang sarili at agad na tumawag kay Kang Tae-wook. Higit sa lahat, gusto niyang makatanggap ng pagbati mula sa kanya. Ngunit hindi niya alam na si Tae-wook ang may pinakamalaking kontribusyon dito. Napakatalino ng estratehiya ni Tae-wook. Para batiin si Hae-ran, pumunta siya sa isang flower shop para bumili ng bouquet para sa kanyang asawa. Sa sandaling ito, naalaala niya ang tanong ni Seo Yun-jo habang nasa opisina niya, paano kung totoo ang relasyon ni Kevin at Hae-ran? Panatili ka pa rin bang kalmado? Ipinakita ni Tae-wook ang kanyang ganap na pagtitiwala kay Hae-ran. Kahit na totoo ang sinabi ni Yun-jo, hindi na siya magbabago. Nang mapagtanto ni Seo Yun-jo na napakalaki ng pag-ibig ni Kang Tae-wook kay Go Hae-ran at hindi ito kayang baguhin, nagpakita sa kanyang mga mata ang hindi maipaliwanag na pagkalito at selos. Dahil sa sagot na iyon ni Tae-wook, nagdesisyon si Yun-jo na ang una niyang kukunin kay Hae-ran ay si Tae-wook. Ngayon, pumunta si Tae-wook sa bahay ni Yun-jo upang pag-usapan ang kaso, ngunit hindi niya ito matawagan. Kaya, nagmaneho siya sa harap ng gate ng bahay ni Yun-jo at nakita siyang nagmamadaling lumabas gamit ang kanyang sasakyan. Hindi niya naintindihan kung ano ang nangyayari. Ang kanyang instinct bilang isang abogado ay nagtulak sa kanya na pumasok sa bahay upang malaman ang katotohanan. Sa wakas, nakita niya ang bagay na gusto ni Yun-jo. Nakita niya ang kabilang mukha. Nagpunta si Seo Yun-jo kay Han Ji-won at sinabi na nasa kanya ang memory card ng dashcam. Alam ni Han Ji-won ang mga bagay na sinabi niya at ni Kevin noon. Narinig ni Seo Yun-jo ang lahat. Kahit na ipinaliwanag ni Han Ji-won na sinabi niya ang mga bagay na salungat sa kanyang kalooban para lang protektahan ang sarili
sarili nang nahuli siya ni Kevin sa pamamagitan ng ebidensya na bitag sa kanya. Hindi pa rin naniwala si Seo Yun-jo sa kanyang sinabi. Pagkatapos noon, nagpunta si Seo Yun-jo sa pulis at nagsumbong na ng gabi ng aksidente ng kanyang asawa. Nakatanggap siya ng isang tawag sa telepono at agad na tumakbo sa pinangyarihan ng aksidente. Nagtagumpay siya sa pagdirekta ng hinala ng pulis patungo kay Han Ji-won. Agad na tumawag ang pulis sa taga-usig para iulat ang impormasyon. Kung makakakuha ba sila ng arrest warrant para sa investigasyon. Si Han Ji-won, sa kabilang banda, ay naghahanap kay Han Ji-won dahil ipinangako niya sa kanya na kung makahanap siya ng sapat na ebidensya para maipahiwatig ang pagkakasala ng subsidyary ng Hanin, ipapalabas niya ito at bibigyan siya ng pwesto sa tabi niya para magsalita. Ngunit sa sandaling ito, hindi niya mahanap si Han Ji-won. Alam ng direktor ang intensyon ni Han Ji-won at hiniling sa kanya na ibigay ang dokumento. Sa kabutihang palad, napigilan ito ni Han Ji-won sa tamang oras. Kinuha niya ang dokumento, pagkatapos ay sinabihan si Han Ji-won na maghanda para sa broadcast. Ayaw ng direktor na masangkot sa mga komplikadong relasyon sa kapangyarihan na nakatago sa loob. Higit pa rito, dahil malapit na si Han Ji-won na umalis patungong Blue House, nag-aalala ang direktor na magkakaroon ng mga kahihinatnan ang balita para sa kanya. Kaya tinanggihan niya ang balitang ito. Bagamat alam ni Go Hae-ran ang tungkol dito, sa kanyang matinding paniniwala sa katotohanan, desidido siyang hindi makipagkompromiso sa pera at kapangyarihan. Nagkaroon ng matinding pagtatalo ang dalawa at sa huli, ang direktor pa rin ang nakipagkompromiso at nagtakip para sa kanya upang walang alam ang vice-presidente tungkol sa ulat na ito. Siya mismo ang humiling sa direktor na isensor ang broadcast at alisin ang bahaging iyon mula sa script. Sa telebisyon, magkasama silang dalawa at ibinunyag ang sunod-sunod na krimen ng mga malalaking tao na may malaking kinalaman sa Hanin Steel na nagdulot ng malaking problema sa Hanin Steel Group at maging ang vice-presidente at ang malalaking tao ng Hanin Steel ay hindi nakapaghanda sa harap ng mapanganib na galaw na ito ni Go Hae-ran. Tagumpay ang balita sa pagpukaw ng galit ng publiko. Si Go Hae-ran ay nag-atubiling tumayo sa harap ng studio kung saan siya ay nagtrabaho sa loob ng 7 taon dahil kailangan niyang lumipat sa Blue House. Si Go Hae-ran ay sa pilitang nagbitiw sa istasyon ng telebisyon isang linggo ng mas maaga. Ang huling balita na ito ay marahil sapat na para umalis si Go Hae-ran ng walang pagsisisi. Ngunit sa sandaling ito, ang tahimik na studio ay biglang napuno ng maingay na tunog. Alam ng kanyang mga kasamahan na aalis na siya, kaya't espesyal silang naghanda ng alak at sadyang binuksan ito sa harap niya. Maging ang team leader na laging nag-aaway kay Go Hae-ran ay labis na masaya ngayon. Tinanggap ni Go Hae-ran ang mga pagbati mula sa lahat. Mismong si Go Hae-ran ay umiti ng may kaligayahan sa harap ng atmosperang ito. Walang sinuman ang nakapansin sa mukha ng direktor na puno ng damdamin. Sa likod, hinila siya ng mga tao upang uminom din ng toast. Ngunit ang tagpong ito na puno ng pagmamahal ay sinira ng dalawang hindi inaasahang bisita. Biglang dumating ang pulis sa harap ng naguguluhang mga mata ng lahat at idineklara na si Go Hae-ran ang suspect sa kaso ng pagpatay kay Kevin. Pagkatapos ay pusasan nila siya at dinala sa istasyon. Bago siya dalhin, pilit pa ring bumalik si Go Hae-ran at sinabi sa direktor, "Hindi ako ang mamamatay tao." Ngunit sa sandaling umalis siya, agad na hiniling ng direktor na i-broadcast ang balita na si Go Hae-ran ay inaresto dahil pinaghihinalaan siya na sangkot sa kaso ng pagpatay kay Kevin. Sa huli, ang mahalaga lang sa kanya ay ang eksklusibong balita, ang pinakamabilis na bilis at ang katotohanan. Bago siya dalhin sa istasyon, pinayagan si Go Hae-ran na tumawag sa isang abogado. Ngunit tumawag siya kay Kang Tae-wook at hindi niya ito sinagot. Tungkol naman kay Kang Tae-wook, matapos niyang makita ang eksena ni Go Hae-ran at Kevin sa dashcam, labis siyang nabigla na nakahiga siya sa mesa sa loob ng mahabang panahon. Sa harap ng masakit na damdamin ang pagbagsak ng kanyang tiwala, nag-isa si Kang Tae-wook na uminom ng alak at walang pakialam sa anumang bagay. Ang balita na si Go Hae-ran ay inaresto ay na-broadcast at lahat ay nagulat. Sa Blue House, mabilis silang lumipat upang ipahayag ang isa pang solusyon. Ang istasyon ng radyo ay lubhang magulo rin. Hindi nagpakita si Kang Tae-wook. Akala ng pulis ay iniwan ng asawa ni Go Hae-ran. Nag-iisa si Go Hae-ran na dinala sa selda, ngunit walang sinuman ang nag-akalang sa loob ng 48 oras na pagkakakulong ni Go Hae-ran, nagbago ang napakaraming bagay. Pagkalipas ng 10 oras matapos siyang makulong, bahagyang nagbago ang sitwasyon. Nagising si Kang Tae-wook pagkatapos ng isang gabing lasing at nabigla nang makita ang mga taga-usig na dumarating sa kanyang bahay upang kumpiskahin ang mga ari-arian. Nagmamadali siyang tumawag sa kanyang assistant, ngunit siya ay pinagalitan dahil sa pag-aresto sa kanyang asawa habang siya ay nawawala. Nang malaman niya na si Seo Yun-jo ang dahilan na nagbigay ng mahalagang testimonya sa pulis, agad na tumakbo si Kang Tae-wook sa taga-usig na si Beon Woo-hyun at hinarap siya dahil sa paglabag sa legal na proseso, hindi paglalabas ng dahilan ng pag-aresto sa publiko. Hindi lamang iyon, ito rin ay isang subjektibong pahayag mula sa isang panig ni Seo Yun-jo. Ngunit sa huli ay walang nagbago dahil si Kang Tae-wook mismo ay lumabag sa batas sa pamamagitan ng pagtulong kay Go Hae-ran na makapasok sa backdoor sa high-level social gathering noon. 12 oras matapos ang pag-aresto, sinimula ng taga-usig ang pagtatanong kay Go Hae-ran, ngunit tila ang pangunahing layunin ay
pukawin siya sa pamamagitan ng walang saysay na mga akusasyon. Iginiit niya na nagtaksil si Go Hairan at Kevin sa kanilang mga asawa. At nagsalita sa isang mapanghamak na tono, dahil alam ko na hiwalay kayo ni Kang Tae-wook, marahil ay nalulungkot ka. Nagtalik ba kayo? Ang mga salita ng taga-usig ay nagpagalit kay Go Hairan at tinawag niya ang kanyang pangalan. Kasabay nito, si Kang Tae-wook ay balisa at humingi ng tulong sa kinatawan na si Kang In-han, ngunit tinanggihan siya ng kanyang sekretarya na sinasabing abala siya at hindi maaaring makipagkita. Sa huli, ang pagiging matyaga ni Kang Tae-wook ay nagpabago sa isip ni Kang In-han. Binigyan niya siya ng 5 minuto upang magpaliwanag. Sa kasamaang palad, nakuha niya ang sagot na alam na niya ang insidente ng mas maaga kaysa sa kanya. Dahil hindi niya makontak si Kang Tae-wook, mabilis siyang nagpadala ng mga tao upang asikasuhin ang bagay at pinakalma si Kang Tae-wook na maghintay pa ng kaunti. Panahon na rin upang pakawalan si Go Hairan. Hindi inaasahang ang abogadong ipinadala ni Kang In-han ay mukhang walang alam at sinabi pa niyang 30 minuto pa lang siyang humahawak sa kaso. Pagkarinig nito, ang kalmadong mukha ni Go Hairan ay sa wakas ay nagpakita ng 30% na gulo at 70% na mukhang baliw. Pagkatapos ng 15 oras ng emergency arrest, sa wakas ay hinalugog din ng taga-usig ang opisina ni Go Hairan. Hindi lamang iyon, kasangkot din ang lahat ng iba pang departamento na ang mga dokumento ay kinumpiska. Nang makita na ang mga dokumento tungkol sa Hanin Steel Company ay kinuha rin, mabilis na napansin ni Han Ji-won na may mali. Agad siyang nagpadala ng text sa kanyang kasamahan, ang reporter na si Kang Ki-joon. Dahil ang ebidensya ng bidding ng Hanin Steel ay nasa kanyang kamay. Pagkabasa ng text, nagmamadaling kumuha si Kang Ki-joon ng 850 drive para i-back up ito. Lubhang kritikal ang sitwasyon, habang ang bilis ng 850 drive ay dapat na maihambing sa 2i. Ang mga tao mula sa opisina ng taga-usig ay malapit na kay Kang Ki-joon. Nagboluntaryo si Han Ji-won na dalhin sila, ngunit matapos niya silang dalhin sa lahat ng 63 probinsya ng Vietnam, hindi pa rin sila nakarating sa editing room. Nang makita ang taga-usig na nawawalan na ng pasensya, hinarang ng direktor si Han Ji-won at dinala sila kay Kang Ki-joon. Sa kabutihang palad, natapos na ni Kang Ki-joon ang pagkopy ng 850 drive bago kinuha ang mga gamit. Pagkatapos ay matagumpay niyang ipinasa ito kay Han Ji-won. Ngunit sa kasamaang palad, gayunpaman, nakita siya ng direktor at kinumpiska ito. Kasabay nito, lumitaw din ang huling pag-asa sa serye ng gulo na ito. Pagkatapos marinig ang balita tungkol sa pagkakakulong ni Go Hairan, ang kanyang matalik na kaibigan ay pumunta kay Kang Tae-wook upang magbigay ng impormasyon na alam niya. Ang mahalaga ay ang balitang ipinalabas ni Go Hairan bago siya makulong. Pagkatapos niyang i-broadcast ang balita tungkol sa pagbid ng Hanin Steel at ng Kang Hansu Construction Company, wala pang isang oras ay dinala na siya sa istasyon ng pulisya. Hindi maaaring magkataon lang ito. Ang mga taong ito ay mas malala pa ngayon dahil kinasuhan nila siya ng pagpatay. Pagkarinig nito, hindi makapaniwala si Kang Tae-wook, maaari bang mangyari ang ganitong bagay dahil lang sa isang balita. Ngunit sinabi ng kanyang matalik na kaibigan na 5 taon na ang nakalipas, nangyari ang isang katulad na insidente at siya mismo ang buhay na saksi. Hindi pa nga niya na i-broadcast ang balita ay tinanggal na siya sa istasyon ng telebisyon. At tulad ng inaasahan ng kanyang kaibigan, matapos maaresto si Go Hairan, noong gabing iyon, ang New York News ay hindi na nagbanggit ng isang salita tungkol sa Hanin Steel. Sa sandaling ito, ganap na naniwala si Kang Tae-wook sa mga salita ng matalik na kaibigan ni Go Hairan. Agad siyang tumawag kay Ham Yong-go at hiniling na subaybayan ang bawat galaw ng taga-usig na si Baeon Woo-hyun. Kasabay nito, hiniling niya sa kanyang assistant na ipaalam kay Go Hairan na hindi na ipapalabas ang balita tungkol sa bidding gayon. Sa ganitong paraan, siguradong maiintindihan niya, at tama nga pagkatapos maipasa ang mensahe kay Go Hairan. Tila may naisip siya at inugnay ang mga pangyayari bago at habang siya ay nasa bilangguan. Mula sa mga mapanirang puring tanong na patuloy na ibinabato ng taga-usig, hanggang sa kakaibang kilos ng abogadong inatasan para ipagtanggol siya, biglang lumiwanag ang lahat kay Go Hairan. Napangiti siya ng may panunuya, pagkatapos ay humingi ng tulong sa kanyang assistant na tawagan si Han Ji-won para makipagkita sa kanya. 39 na oras matapos ang emergency arrest kay Go Hairan, sinundan ni Kang Tae-wook ang taga-usig na si Baeon Woo-hyun sa isang high-end na restaurant. Hindi niya inaasahan na ang taong nakikipagkita sa kanya ay ang presidente ng bidding company na si Kang Han-so, nakakalabas lang sa balita na ibinunyag ni Go Hairan sa telebisyon. May lumitaw din na pamilyar na mukha sa tabi niya, ang kinatawan na si Kang In-han na sinabi kamakailan na tinulungan niya si Kang Tae-wook. Sa katunayan, ang lahat ay pares-peres ang mga isda at ang taga-usig na si Baeon Woo-hyun dahil gusto niyang sumali sa malaking organisasyong ito ay nag-ambag din ng maraming pagsisikap kasama sila upang ikulong si Go Hairan at tulungan silang magtagumpay sa bidding. Sa kabilang banda, gusto ni Kang Tae-wook na pumasok, ngunit wala siya sa listahan ng appointment kaya hinarangan siya. Hindi siya nag-atubiling pumasok at sa sandaling ito tapos na ang party. Sa huli, nakita pa rin ni Kang Tae-wook na magkasama ang kinatawan na si Kang In-han at ang taga-usig na si Baeon Woo-hyun. Alam niya na si Kang In-han ay isang taksil. Ang matandang pulis na sumusunod kay Kang Tae-wook ay nasaksihan din ang lahat at pagkatapos noon, nakatanggap siya ng hindi inaasahang impormasyon mula sa kanyang kasamahan. Si Kevin Lee nga pala.
Bago siya mamatay, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang babae. Ngunit hindi ito si Go Hae-ran kundi si Han Ji-won. Ang resulta na ito ay ikinagulat ng pulis at napagtanto niya na mali ang direksyon ng kanyang investigasyon. Sa tabi ni Han Ji-won, sa sandaling ito, sa pamamagitan ng assistant, ay pumunta na rin para makipagkita kay Go Hae-ran. Salamat kay Han Ji-won, nalaman ni Go Hae-ran ang mga bagay na hindi niya nalaman habang nasa bilangguan. Ang kanilang matagumpay na bidding at si Han Ji-won ay hindi na pinayagan na i-broadcast ang balita tungkol sa bidding na ito. Sa sandaling ito, sinabi rin ni Go Hae-ran kay Han Ji-won, sigurado ako na wala sa pulis ang ebidensya para patunayan na sangkot ka. Sa madaling salita, walang dahilan para arestuhin ka. Ang kasalukuyang sitwasyon ay katulad ng kaso 5 taon na ang nakakaraan. Dahil humingi siya ng tulong kay Han Ji-won upang ipasa ang mensahe sa direktor. Bagaman marami pa siyang hindi naunawaan, natapos pa rin niya ang gawain at ipinasa ang eksaktong mga salita ni Go Hae-ran sa direktor. 44 na oras pagkatapos ng emergency arrest, nakatanggap ng impormasyon ang direktor. Agad siyang nagpatawag ng emergency meeting. Matapos ang maraming araw ng katahimikan at pagpapabaya sa iba pang mga media outlets na magulat ng hindi malinaw na katotohanan, ang balita sa wakas ay may kinalaman kay Go Hae-ran. Nais ng direktor na malaman ng buong mundo ang eksklusibong balita tungkol kay Go Hae-ran bago magsalita ang pulis at ang taga-usig. Mayroon na lang silang wala pang 2 oras hanggang sa oras ng broadcast, kaya't lahat ay abala sa paghahanda para sa programa at nag-anyaya ng mga kaugnay na abogado at taga-usig na sumali. Nagsimula na ang gintong oras ng broadcast at ang pambungad na salita ni Han Ji-won ay tumama ng diretso sa punto. Mayroon na lang tayong 2 oras, matatapos na ang temporary detention ng suspect na si Go Hae-ran, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin inilalabas ng taga-usig ang dahilan ng pag-aresto at ang abogado. Ang interview sa programa ngayon ay walang iba kundi si Kang Tae-wook. Ang mga argumento na sinabi niya sa broadcast ay matagumpay na itinuro ang katotohanan sa taga-usig na nagdulot ng gulo sa publiko. Nakita ng lahat kung paano niyurakan ng kapangyarihan ang malayang pagsasalita. Kasabay nito, nadama ng lahat ang pagdurusa ni Go Hae-ran. Sa bilangguan, lahat ay nakatutok sa maliit na screen, kasama na si Seo Yeon-jo. Napansin ni Seo Yeon-jo na nagbabago ang sitwasyon, na posibleng maging matagumpay si Go Hae-ran sa pagbaliktad ng sitwasyon. Nagalit si Seo Yeon-jo at hinanap ang memory card na naglalaman ng video ng dashcam na may intensyon na tawagan ang istasyon ng telebisyon at ibunyag ang buong video. Ngunit sa kalagitnaan ng tawag, biglang huminto si Seo Yeon-jo dahil ang memory card ay ganap ng walang laman. Ang taong nag-delete nito ay napakatalino dahil alam niya kung paano sirain ang video sa isang paraan na hindi na ito maibabalik. Ang taong ito ay walang iba kundi si Kang Tae-wook. Matapos panoorin ang nilalaman ng video, bagamat labis siyang nasaktan at nawalan ng kontrol, mayroon pa ring kaunting rasyonalidad si Kang Tae-wook. Galit niyang ni-restore at pagkatapos ay binura ang video hanggang sa hindi na ito maibabalik pa. Hindi inasahan ni Seo Yeon-jo na gagawin ni Kang Tae-wook ang ganitong hakbang. Galit siyang pumunta kay Kang Tae-wook at sinampal siya. Sa sandaling ito, niloloko ni Kang Tae-wook ang kanyang sarili. Paulit-ulit na sinasabing wala siyang nakita. Si Go Hae-ran at Kevin ay hindi nagkita noong gabing iyon. Marahil ay lumampas na sa inaasahang hangganan ang pagmamahal niya kay Go Hae-ran. Natigilan si Seo Yeon-jo na nakatingin sa lalaking nasa harap niya. Kahit na manahimik ako, hindi pa rin mawawala ang mga nangyari. Pagkatapos ay umalis siya. Sa kabilang banda, si Go Hae-ran ay kasalukuyang nakaharap sa pulis. Dahil lang sa kanyang ika-6 na pandama, nagmadali siyang ikulong si Go Hae-ran kasama ang taga-usig. Ngunit tila hindi siya natuto sa pagkakamaling iyon. Hindi na bago ang isip niya at iginiit pa rin na siya ang pinakamalaking suspect. Inisip din niya na si Go Hae-ran sa 48 oras na pananatili doon ay nakagawa na ng plano para makatakas. Sa harap ng kanyang mga haka-haka, walang emosyon si Go Hae-ran. Ngunit kailangan niyang malaman na hindi niya mapapatawad ang pulis sa pagkakakulong sa kanya ng 48 oras ng walang dahilan. Natapos na ang 48 oras at lumabas si Go Hae-ran sa selda. Walang takot siyang lumampas sa taga-usig na si Baeon Woo-hyun nang hindi kumukurap. Ang nakakagulat na balita mula sa istasyon ng telebisyon kanina ay sapat na upang bigyan ang taga-usig ng isang matinding pagkalugi. Ngunit ang insidenteng ito ay nagdala rin kay Kang Tae-wook sa gulo dahil nagkakaroon siya ng mas maraming kaaway. Nang makita siyang nakatayo doon, naghihintay sa kanyang pagbabalik, biglang nakaramdam si Go Hae-ran ng hindi maipaliwanag na emosyon. Sa loob ng 37 taon ng kanyang buhay at maging sa 48 oras na pagkabilanggo, naisip pa rin ni Go Hae-ran na siya ay laging nag-iisa. Ngunit ipinakita sa kanya ni Kang Tae-wook na palagi siyang nasa tabi niya. Inalalayan siya ni Kang Tae-wook palabas. Sa harap, mayroong maraming reporter na naghihintay lang upang kumuha ng mga larawan at impormasyon, ngunit sa sandaling ito, hindi na siya natatakot. Marahil ngayon, sa mata ng iba, sila ay isang mag-asawa na may matibay na pag-ibig. Ang isa ay hindi iniiwan ang kanyang asawa sa kabila ng kahirapan. At ang isa ay isang masayang asawa na may isang asawa na handang tumayo at protektahan siya mula sa lahat ng kritikal na komento. Ngunit sa kalye, mayroong isang taong napagtanto na siya talaga ang nag-iisa. Bagamat nagbigay siya ng isang pahayag na nakakasira kay Go Hae-ran, ang pahayag ni Seo Yeon-jo ay hindi pa rin makapagkulong kay Go Hae-ran. Nawalan siya ng lahat nang hindi man lang niya natatalo si
Go Hairan. Walang-wala si Seo Yun-jo habang naglalakad sa sidewalk. Pagkatapos ay nawalan siya ng pag-asa at bumagsak. Tungkol naman kay Go Hairan, pagkatapos ng 48 na oras, bumalik siyang buo mula sa istasyon ng pulisya. Wala siyang panahon para magpahinga at agad siyang pumunta sa istasyon ng telebisyon upang makipagkita sa direktor. Sa panahon ng kanyang pagkakakulong, ginamit niya ang lahat ng kanyang kakayahan upang mag-isip ng malinaw. Ano man ang mangyari, kailangan niyang harapin ang taga-usig, ang mga malalaking kumpanya at maging ang mga opisyal ng batas. Gayunpaman, determinado pa rin si Go Hairan na lumaban upang makita nila ang resulta ng kanilang paninira sa kanya at sa publiko. Nakipagkita si Go Hairan sa kanyang matalik na kaibigan at sinabi ang kanyang intensyon. Ibibunyag niya ang lahat ng mga krimen ng Kang Han-soo Company noong nakaraan, isang bagay na hindi nagawa ng kanyang matalik na kaibigan noon. Sinabi rin niya na hindi niya isasali ang kanyang matalik na kaibigan. Pagkarinig nito, nag-alala ang kanyang matalik na kaibigan para kay Go Hairan dahil masyadong mapanganib ang gagawin niya. Alam niya ang mga kahihinatnan ng higit sa sinuman. Kung ipinalabas niya ang balita noon, marahil ay hindi na siya buhay ngayon upang tumayo rito kasama si Go Hairan. Ngunit sa pag-ugali ni Go Hairan, alam niyang hindi niya mapipigilan ang kanyang kaibigan. Pinatawag ni Go Hairan ang mga reporter na sina Kang Ki-joon at Han Ji-won para kausapin sila. Ibinigay niya ang e-drive na kinumpis ka ng direktor mula kay Han Ji-won na nangangahulugang pinayagan sila ng direktor na gawin ito. Nakipagtulungan siya sa dalawang junior niya at binalak na bigyan ang presidente na si Kang Han-soo ng isang malaking gulat at ang susi ay nasa mga kababaihan. Mula sa impormasyon na nakalap ng kanyang matalik na kaibigan sa loob ng maraming taon, nalaman ni Go Hairan na ang presidente na si Kang Han-soo ay gusto lamang ng pera at kababaihan. Kung ihahambing sa paglalantad sa kanya sa pamamagitan ng pera, mas nakakagulat ang paglalantad sa kanya sa pamamagitan ng kababaihan. Salamat din sa kanyang matalik na kaibigan, nalaman ni Go Hairan ang lokasyon at paraan ng kanyang mga transaksyon. Pagkatapos ng isang talakayan, naghiwalay ang tatlo upang kumilos. Bago umalis, espesyal na tinawag ni Go Hairan si Han Ji-won at pinayuhan siya, maaaring pagkatapos nito. Kailangan niyang tiisin ang malaking pressure. Ito ang pasanin na kailangang dalhin ng host ng New Night. Tungkol naman kay Han Ji-won, sinabi niya, ito ang unang balita na pinamamahalaan ko at ipagtatanggol ko ito hanggang sa huli. Napakalinaw ng kanilang plano ng pagkilos. Iparada ni Go Hairan ang kotse sa basement ng hotel at pamahalaan ang kagamitan sa broadcast at subaybayan ang sitwasyon sa pamamagitan ng nakatagong kamera ni reporter Kang Ki-joon. Sa tamang oras, tatawagan niya ang pulis at magsusumbong tungkol sa pagbebenta ng bulaklak kasama ang lokasyon na gagamitin niya bilang dahilan upang makapasok sa labas ng hotel. Sa sandaling ito, gagamitin ni reporter Kang Ki-joon ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang empleyado ng istasyon ng telebisyon upang makapasok sa loob kasama ang pulis sa ilalim ng search warrant. Pinilit ng manager na dalhin sila para mag-check, ngunit hindi inaasahan, napansin ng security team ng hotel ang kotse ni Go Hairan. Agad silang tumawag at ipinaalam kay Presidente Kang Han-soo. Dahil dito, natuklasan ito ng vice-presidente ng istasyon ng telebisyon. Agad siyang tumawag kay Han Ji-won upang pigilan ang kanilang plano, ngunit hindi na siya ang dating Han Ji-won. Pagkatapos niyang tingnan muli ang pagkatao ni Go Hairan, nagbago ang pananampalataya ni Han Ji-won. Naalala niya ang sinabi ni Go Hairan bago nila gawin ang plano, noon, para lang maprotektahan ang posisyong ito. Hindi ko naprotektahan ang aking mga kasamahan. Ngunit pagkatapos ng paulit-ulit na pagyura, para sa kanila, isa lang itong beses na pagyura. Madali lang para sa kanila ang pangalawang pagkakataon. Kaya, Han Ji-won, ano man ang mangyari, huwag mong hayaang yurakan ka, okay? Ang mga salitang ito ay nagdulot ng labanan sa loob ni Han Ji-won. Kasabay nito, si reporter Kang Ki-joon, kasama ang pulis, ay naghahalughog sa bawat silid. Ngunit sa lungat sa inaasahan, wala silang natuklasang anumang iligal na transaksyon. Agad na tumawag si reporter Kang Ki-joon kay Go Hairan upang ipaalam ang sitwasyon. Sa kasamaang palad, nakita siya ng manager ng hotel at malapit na siyang paalisin mula sa hotel, ngunit wala pa rin si Han Ji-won. Ang sitwasyon ay lalong nagiging hindi matatag. Hindi papayagan ni Go Hairan na magtagumpay si Presidente Kang Han-soo ng ganoon kadali. Hindi siya nag-atubiling lumabas mula sa kotse. Kapag narito si Go Hairan, tila lahat ay nasa ilalim ng kontrol. Kung hindi talaga darating si Han Ji-won, siya na ang magbo-broadcast ng balitang ito. Sa gitna ng emergency, sa wakas ay dumating si Han Ji-won sa tamang oras. Nang makita siya, biglang humiti si Go Hairan at bumalik sa posisyon ng depensa. Nang makita silang nagtatago sa loob na parang mga daga at ayaw lumabas, winagayway ni Go Hairan ang kanyang kamay at sinira ang fire alarm na nagdulot ng gulo sa buong hotel. Sa puntong ito, lumabas si Presidente Kang Han-soo na gulo-gulo ang damit. Agad siyang hinarang ni Han Ji-won. Agad ding dumating si reporter Kang Ki-joon at ang pulis. Natuklasan ni Presidente Kang Han-soo ang nakatagong kamera ni Go Hairan. Sanay na sa pag-abuso sa kapangyarihan, confident siyang sinabi, kahit na 100 araw kang mag-shoot, hindi mo pa rin ito maibabalita. Dahil wala nang magawa, ginawa niya ang huling paraan. Nagtinginan sina Han Ji-won at Kang Ki-joon at tumango bilang pag-unawa. Agad na na-broadcast ang isang nakakagulat na balita ng live sa mismong lugar. Sa isang iglap, ang imahe ni Presidente Kang Han-soo na nakikipaglaro sa isang menor de edad ay ipinadala sa buong South Korea sa pamamagitan ng kagamitan sa broadcast sa kotse ni Go Hairan. Malapit na ang katapusan ng kanyang buhay, ngunit hindi pa rin alam ni Presidente Kang Han-soo. Pinilit niya ang mga tao sa istasyon ng telebisyon na patayin ang kamera. Maraming tao ang napaisip ng lumabas ang balitang ito, ngunit ang karaniwan sa lahat ay ang kanilang pagkabigla. Lubos na nasiyahan ang direktor dito. Ang balita na
ipapalabas sa New Night ngayong gabi ay tiyak na magtatala ng bagong record sa ratings. Pagkatapos, tumango siya ng may pagmamalaki. Hindi rin niya nakalimutan na purihin ang determinasyon na sa wakas ay namana ni Han Ji-won mula kay Go Hae-ran. Maging ang pulis, matapos manood ng balita, ay napaisip tungkol kay Go Hae-ran, ang taong nasa likod ng lahat ng ito. Biglang naalala ng matandang pulis ang sinabi niya, sa loob ng 30 minuto, aalis ako sa silid na ito ng mag-isa at hindi ko kayo mapapatawad sa pagkulong sa akin ng 48 oras ng walang dahilan. Sa isang iglap, nagsimulang mag-alinlangan siya sa kanyang naunang mga hinuha, bukod sa mga taong nagbubulag-bulagan sa harap ng. Sa gulo ni Presidente Kang Han-soo, marami rin ang natutuwa sa napakagandang paghihiganti na ito ni Go Hae-ran at espesyal na binibigyan siya ng mga salita ng paghihikayat. Hindi rin nag-atubili ang direktor na ipakita ang kanyang paghanga sa kanya. Ngunit ang pinaka-emosyonal sa sandaling ito ay walang iba kundi si Go Hae-ran at ang kanyang matalik na kaibigan. Sa wakas, pagkatapos ng 5 taon, nakapaghiganti na sila sa pagyurak na dinanas nila noon. Nagpadala si Go Hae-ran ng isang tapat na mensahe sa kanyang matalik na kaibigan. Hindi totoo na wala kang ginawa 5 taon na ang nakakaraan. Ang paglalantad ng korupsyon ng Kang Han-soo ngayon ay dahil sa iyong pagsisikap noon. Ako ay tagapamahala lang ng balita. Sa kabilang banda, matapos mapanood ni Kang Tae-wook ang balita, agad siyang nagmamadali upang sunduin ang kanyang asawa para sa hapunan. Dahil ang kanyang asawa ay biglang nakipagsagupaan sa isang pugad ng putakti, labis na nag-aalala si Kang Tae-wook para sa kanya. Sa sandaling ito, lubos na nasiyahan si Go Hae-ran sa pag-aalala na ito ng kanyang asawa. Sinabi niya na nagugutom siya at gusto niya ng mainit na ramen bago umuwi. Ngunit ang pagdating ni Seo Yeon-jo ay sumira sa romantikong atmosfera. Sa tamang oras, gusto rin ni Go Hae-ran na makipag-usap kay Seo Yeon-jo at linawin kung bakit siya nagsinungaling sa pulis upang saktan siya ng ganito. Ngunit si Seo Yeon-jo, sa sandaling ito, ay bulag na sa galit at pilit na kinuha ang isang matalim na bagay at sumugod patungo kay Go Hae-ran. Sa pagkakita nito, nagmamadali si Kang Tae-wook na humarang sa harap niya. At sa tamang oras, lumitaw din si Ham Yong-gu upang pigilan si Seo Yeon-jo. Ang totoo pala, noong araw na pinalabas si Go Hae-ran mula sa istasyon ng pulisya, nawala ng malay si Seo Yeon-jo matapos marinig ang balita. Maswerte siyang dinala ni Ham Yong-gu sa ospital. Dahil dito, dumating siya sa tamang oras sa mapanganib na sandali. Ngunit ang pangyayaring ito ay nagpahirap kay Kang Tae-wook sa relasyon ng dalawa. Tungkol naman kay Seo Yeon-jo, dati ay natuklasan niya na buntis siya sa anak ni Kevin. Ngunit ngayon, dahil sa labis na kalungkutan at hindi pag-aalaga sa sarili at sa pag-iisip lang ng paggawa ng masama sa iba, hindi niya na ipagpatuloy ang pagbubuntis. Lalo pang tumindi ang galit niya kay Go Hae-ran. Kaya't pumunta si Seo Yeon-jo para makipagsapalaran kay Go Hae-ran. Sa kabutihang palad, walang malaking nangyari, ngunit bumagsak ang moral ni Go Hae-ran. Sinabi ni Kang Tae-wook na hihingi siya ng restraining order para hindi na siya lapitan ni Seo Yeon-jo. Ngunit ayaw ni Go Hae-ran na palakihin pa ang issue. Dahil sa kasong ito, nakatanggap siya ng maraming masasakit na salita at naramdaman ang kalungkutan nang walang sinuman ang naniwala sa kanya. Sa makatuwid, sa harap ng sitwasyong ito, gusto lang niyang umiwas. Tinawagan ni Kang Tae-wook si Ham Yong-gu, ngunit hindi niya ito makontak. Kinabukasan, pumunta siya para makipagkita kay Seo Yeon-jo at binigyan siya ng tiket sa eroplano na nagpapahiwatig na gusto niyang bumalik siya agad sa office. Ngunit sa lungat sa inaasahan, biglang narinig ni Kang Tae-wook ang nakaraan ni Go Hae-ran at Ham Yong-gu mula sa bibig ni Seo Yeon-jo. Paano kung hindi ito ang unang beses na nakapatay si Go Hae-ran? Si Seo Yeon-jo ay isa sa ilang tao na nakakaalam ng nangyari sa Nagwon Gold Shop noong taong iyon. Si Ham Yong-gu ay isang lalaki na lihim na nagmamahal kay Go Hae-ran sa loob ng 19 na taon. Dahil sa sitwasyon ng pamilya, walang pera si Go Hae-ran para makapag-aral, kaya naglakas loob siyang pumunta sa tindahan ng ginto ng isang tiyuhin para humiram ng pera. Hindi inaasahang madali siyang pinahiram ng tiyuhin at sinabi sa kanya na bumalik sa gabi para kunin ang pera. Tuwang-tuwa si Go Hae-ran, ngunit hindi niya inaasahan na siya ay naloko. Sinunod niya ang utos at pumunta doon sa gabi. Hindi inaasahang biglang isinara ng may-ari ng tindahan ang pinto na nagdulot ng labis na takot kay Go Hae-ran. Samantala, matapos hanapin siya sa lahat ng dako, sa wakas ay nakita ni Ham Yong-gu si Go Hae-ran na gulo-gulo ang damit at tumatakbo palabas ng tindahan. Galit na sumugod si Ham Yong-gu sa tindahan ng ginto. Pagkatapos nito, natuklasan ng pulis ang isang pagpatay. Si Ham Yong-gu ay sinentensyahan ng 19 na taon sa bilangguan. Maliban kina Go Hae-ran at Ham Yong-gu, walang sinuman ang nakakaalam ng totoo kung sino ang pumatay sa may-ari ng tindahan. Ang ideya na si Go Hae-ran ang pumatay ay isa lamang pahayag at galing lamang ito kay Seo Yeon-jo. Kasabay nito, nakipagkita si Go Hae-ran kay Ham Yong-gu mula nang siya ay makalaya sa bilangguan. Ito ay marahil ang unang opisyal na pagkikita ng dalawa. Hindi napigilan ni Go Hae-ran ang kanyang emosyon. Sa loob ng mga taon na binibisita niya siya sa bilangguan, hindi siya pumayag na makipagkita. Sa katunayan, ang katotohanan noong taong iyon ay hindi katulad ng sinabi ni Seo Yeon-jo. Totoo nga na noong araw na iyon, natagpuan ni Ham Yong-gu si Go Hae-ran sa tindahan ng ginto. Ngunit nang makita niya ang babaeng mahal niya na tumatakbo palabas ng may takot, hindi niya napigilan ang kanyang damdamin. Kahit na sinikap ni Go Hae-ran na pigilan siya at sabihin na ayos lang siya,
pumasok pa rin siya at pinatay ang may-ari ng tindahan. Matapos mangyari ang trahedya, patuloy na nagtanong si Go Hae-ran sa kanyang sarili, kung naniwala sa akin si Ham Yung-woo noon, mas magiging mapayapa ang buhay ko ngayon. Pagkatapos, nakatanggap si Go Hae-ran ng pera mula kay Ham Yung-woo sa pamamagitan ng kanyang lola. Dahil sa pera na iyon, nakapagpatuloy si Go Hae-ran sa kolehiyo. Sa wakas ay sinabi ni Go Hae-ran ang lahat kay Kang Tae-wook. Ngunit salungat sa inaasahan ni Go Hae-ran, ang galit at kawalan ng magawa ni Kang Tae-wook ay nagpahirap sa kanya. Kasabay nito, hinanap din ng pulis si Han Ji-won dahil natagpuan nila ang numero ng telepono. Sa wakas na tumawag kay Kevin ay sa kanya. Si Han Ji-won, sa sandaling ito, ay hindi na rin nagtago ng kanyang relasyon kay Kevin. Nagtataka pa nga siya kung bakit iginigiit ng pulis na si Go Hae-ran ang suspect, samantalang si Seo Yeon-jo ang may pinakamalaking motibo. Kung ikukumpara ang isang Go Hae-ran na malapit ng maitalaga sa Blue House sa isang asawang galit ng malaman ang pagtataksil ng kanyang asawa, makikita kung sino ang mas malamang na gumawa ng krimen. Ang mga salitang ito ni Han Ji-won ay nagpaisip sa pulis. Sa sandaling ito, biglang tumunog ang telepono mula sa istasyon ng pulisya, na direktang nagtulak kay Go Hae-ran sa bingit ng kaguluhan muli. Matapos ang insidente kung saan tinalo ni Go Hae-ran ang Kang Han-soo Company, naging mas maingat sina Vice Chairman at Kang Tae-wook kay Go Hae-ran na naging hadlang sa kanila. Para matanggal si Go Hae-ran sa kumpanya, hindi sila nag-atubiling gamitin si Jang Ju-seok. Nais nilang si Go Hae-ran ang makipaglaban kay Jang Ju-seok at mag-away hanggang sa huli. Nangyari ito, kinabukasan, tinawag siya ng Vice Chairman sa opisina upang kausapin siya. Iminungkahi na palitan niya si Jang Ju-seok. Ipinahayag niya ang kanyang hangarin na makipagtulungan sa kanya upang sipain si Jang Ju-seok mula sa kanyang posisyon habang wala pa siyang nalalamang anuman. Subalit, matagal nang narinig ni Jang Ju-seok ang tungkol dito. Alam na niya, tinawag ng Vice Chairman si Go Hae-ran para kausapin siya nang binanggit ni Jang Ju-seok ang bagay na ito kay Go Hae-ran. Hindi siya nag-atubiling sabihin na ang alok ng Vice Chairman ay nakakaakit sa kanya. Kaya, kung gusto niya talagang makuha ang posisyon ni Jang Ju-seok, ano ang gagawin niya? Si Jang Ju-seok ay prangkang sinabi rin na balak pa niyang manatili sa posisyon sa loob ng ilang taon, kaya hindi siya dapat maging masyadong ambisyoso, dahil hindi pa rin siya dapat magpakita ng mukha. Subalit, sa huli, naganap pa rin ang paghaharap ni Go Hae-ran at Jang Ju-seok. Sa kabilang dako, nakipagkita si Kang Tae-wook kay Ham Yung-woo upang tanungin siya kung bakit agad siyang lumapit sa kanya pagkatapos niyang makalaya sa kulungan. Ngunit ang sagot ni Ham Yung-woo ay nagpamulat sa kanya. Sa loob ng 19 taon, naisip ni Ham Yung-woo na naghihirap siya dahil sa pag-ibig. Ngunit sa huli ay natuklasan niyang ito ay dahil sa kanyang paggalang sa sarili. Dahil wala siyang kinabukasan kaya siya nalulungkot. Hindi niya alam kung anong klaseng tao si Kang Tae-wook. Mukhang nagising siya sa mga salitang ito. Dali-dali siyang pumunta sa kumpanya ni Go Hae-ran para makipagkita sa kanya. Hindi niya inaasahan na makikita niya na ang lugar ng trabaho ng kanyang asawa ay isang masikip na silid lamang. Patuloy siyang nagtatanong sa sarili, ano ba talaga ang pinoprotektahan niya, ang kanyang pag-ibig o ang kanyang paggalang sa sarili. Litong-lito si Kang Tae-wook sa kanyang nararamdaman. Kahit na bumalik pa sa nakaraang 7 taon, wala pa rin siyang lakas ng loob na pakawalan siya. Nagulat si Go Hae-ran sa biglaang pag-amin na ito. Sa sandaling tumingin siya pabalik, ang kanilang pagmamahalan ay higit na lumampas sa kung ano ito noong nagsimula sila. Ngunit ang maikling kaligayahan ay hindi nagtagal. Nang matagpuan ni Go Hae-ran ang isang sulat mula sa korte sa tumpok ng mga liham na ipinadala sa kanya, natuklasan niyang kinasuhan siya sa korte. Higit pa rito, sa kasong ito, may lumitaw na testigo na nagsabing nasaksihan niya ang buong proseso ng krimen. Sa kawalan ng pag-asa, tinanggap niya ang alok ng Vice Chairman sa kondisyon na inimbitahan niya ang mga tao ni Kang Tae-wook upang ipagtanggol ang kanyang kaso. Bukod dito, kailangan niyang manalo sa kaso. Nang sinabi ng Vice Chairman kay Kang Tae-wook ang bagay na ito, pumayag siya sa hiling ni Go Hae-ran. Agad na naibalik si Go Hae-ran sa kanyang posisyon at ang mga gamit sa bodega ay inilagay din sa kanilang orihinal na lugar. Samantala, matapos na hindi makipagkita kay Vice Chairman, nalaman ni Jang Ju-seok na pumayag si Go Hae-ran sa alok nito. Sa isang iglap, kumalat ang balita sa buong kumpanya na papalitan ni Go Hae-ran si Jang Ju-seok. Sa panig naman ni Kang Tae-wook, nalaman niya mula sa kanyang assistant na kinasuhan si Go Hae-ran sa korte. Dali-dali siyang tumawag kay Go Hae-ran, ngunit narinig niya mula sa kanya na hindi na siya ang magiging abogado nito. Sa katunayan, hindi alam ni Kang Tae-wook na sa bagay na ito, marami nang pinag-isipan at pinagdaanan si Go Hae-ran. Bago nito, pinuntahan siya ng kanyang biyena na babae at sinabi sa kanyang makipaghiwalay kay Kang Tae-wook dahil siya ay kahihiyan sa pamilya. Sa isang gabi, pinalabas niyang walang mukha ang 2 lalaki sa pamilya. Ayaw na niyang madamay pa siya sa kanyang mga problema. Sa harap ni Kang Tae-wook, sa wakas ay umamin si Go Hae-ran na wala na siyang tiwala sa sarili, hindi tulad noong bago pa lang sila ikinasal, dahil mahal na niya ito. Ngunit dahil sa pag-ibig, ito rin ang unang pagkakataon na pumili si Go Hae-ran para sa iba at hindi para sa sarili niya. Nakipaghiwalay siya kay Kang Tae-wook. Ang mahirap na pag-ibig sa pagitan niya at ni Kang Tae-wook ay nauwi sa isang konklusyon. Palagi silang nagkakamali sa isa't isa dahil sa labis na sakit. Isang linggo nang nanatili si Kang Tae-wook sa opisina at hindi umuwi. Isang linggo na lang din bago ang kaso. Ngunit ang panig ni Kang Tae-wook ay wala pa ring ginagawang aksyon para kay Go Hae-ran. Lubha siyang nababalisa.
Matapos tawagan ni Jung Daehan si Kang Tae-wook at makatanggap ng impormasyon mula sa taga-usig na si Baeun Woo-hyun, sigurado siyang naayos na ang lahat. Sa sandaling ito, ang law firm ni Kang Tae-wook ay tumugon kay Go Hae-ran. Ngayon ang araw na makikipagkita siya sa kanyang abogado sa pagtatanggol, ngunit sa loob ay wala talaga siyang tiwala sa sarili. Nagtanong siya sa sarili, kung wala si Kang Tae-wook sa tabi ko, magiging maayos ba talaga ako? Habang nag-iisip siya, itinulak ng abogado mula kay Kang Tae-wook ang pinto at pumasok. Gayunpaman, ito ang taong hindi niya inaasahan na makita. Nang makita ni Go Hae-ran ang matatag na anyo ni Kang Tae-wook, nagulat siya at hindi makapaniwala sa nakita niya. Lumabas na para maging abogado ng kanyang asawa, walang pagpipilian si Kang Tae-wook kundi ang dumaan sa likuran. Tinanggap niyang magtrabaho para sa law firm ni Kang Han-soo upang opisyal na matanggap ang kaso ni Go Hae-ran. Dahil sa katigasan ng ulo ni Kang Tae-wook, kahit ayaw ni Go Hae-ran, sa huli ay nakipagkasundo pa rin siya sa kanyang asawa dahil alam nilang dalawa na may lumitaw na testigo sa kasong ito. Hindi pa nila alam kung anong karagdagang panganib ang ibibigay ng prosekusyon. Hindi ito madaling kaso. Ang katigasan ng ulo at pag-ibig ni Kang Tae-wook para kay Go Hae-ran ay napakalaki na nagpatabi siya sa kanyang pagmamahal sa sarili upang aminin ang kanyang mga pagkakamali at gawin ang lahat upang protektahan siya. Totoo ang kasabihang, ang taong gustong gawin ay gagawa ng paraan. Ang taong ayaw ay gagawa ng dahilan. Sino ang mag-aakala na sa sandaling ito, ang isang taong akala inakontento na sa kanyang kapalaran ay biglang babalik muli? Si Baek Dong-hyun, ang alagad ni Kevin Lee, na nawala ng kanyang kapatid na babae, ay nakita si Seo Yeon-jo na inaalagaan siya na parang pamilya. Naisip niya na pinatay ni Go Hae-ran si Kevin Lee kaya nagdusa si Seo Yeon-jo. Kaya nagpasya si Baek Dong-hyun na singilin ang utang na ito para sa kanyang hipag. Palagi siyang naglalagi sa paligid ni Go Hae-ran, naghihintay ng pagkakataon na saktan siya. Sa wakas, dumating ang sandaling iyon. Nang naglalakad si Go Hae-ran mag-isa, dali-dali niyang pinatakbo ang kanyang sasakyan upang banggain siya. Sa kabutihang palad, mabilis na tumakbo si Kang Tae-wook upang hilahin si Go Hae-ran at naiwasan niya ang mapanganib na banggaan. Nang makita niya na muntik nang mamatay ang kanyang asawa, galit na galit si Kang Tae-wook na pumunta siya sa istasyon ng pulisya upang tanungin si Seo Yeon-jo dahil bago nito ay nakatanggap siya ng babala sa telepono mula sa pulisya at walang iba kundi si Seo Yeon-jo ang humiling nito. Naisip ni Kang Tae-wook na si Seo Yeon-jo ang nag-udyok kay Baek Dong-hyun na bantaan si Go Hae-ran. Ngunit agad itong sinagot ni Seo Yeon-jo dahil sa pag-aalala para kay Baek Dong-hyun, paulit-ulit siyang tumawag kay Kang Tae-wook. Ngunit hindi niya sinasagot ang mga tawag niya. Sa pag-aalala nagagawa si Baek Dong-hyun ng isang bagay na nakakabaliw bago ang paglilitis, wala siyang pagpipilian kundi ang humingi ng tulong sa pulisya na tawagan siya. Sigurado siya na sa pagkakataong ito, mahahatulan si Go Hae-ran na nagkasala, kaya hahayaan niyang ang batas ang magdesisyon sa lahat. Nang marinig ito, bumiti si Kang Tae-wook. Akala ba niya ay matatalo siya sa kaso? Dahil sa tiwala sa sarili ni Seo Yeon-jo, binalaan ni Kang Tae-wook si Baek Dong-hyun tungkol sa kanyang banta at pagkatapos ay umalis sa istasyon ng pulisya. Sa panig naman ni Ham Yong-woo, nang malaman niyang binalaan ni Baek Dong-hyun si Go Hae-ran, sinundan niya ito. Gayunpaman, nakita siya ni Baek Dong-hyun at agad na nakilala. Naalala ang nakaraang anyo ni Ham Yong-woo na parang asura. Takot na takot si Baek Dong-hyun at tumakbo ng mabilis. Hindi pa siya nakakalayo nang maabutan siya ni Ham Yong-woo. Gayunpaman, nagkamali si Ham Yong-woo at nakatakas si Baek Dong-hyun. Bago siya tumakas, nakita niya ang tawag ni Kang Tae-wook kay Ham Yong-woo. Naisip niya na si Kang Tae-wook ang nasa likod ng lahat at inuutusan si Ham Yong-woo. Tungkol naman kay Go Hae-ran, nag-aalala si Kang Tae-wook na may mangyari sa kanya. Kaya espesyal niyang hiniling sa kanyang assistant na ihatid siya sa trabaho. Sa trabaho, lalong naging masama ang relasyon sa pagitan ni Jang Ju-seok at Go Hae-ran. Lahat ay dahil sa posisyon ng direktor. Nais ni Go Hae-ran na gamitin ang 70 minutong programa ng investigasyon upang ilantad ang mga maling gawa ng piskal at ng mga nasa kapangyarihan. Ngunit matapos marinig ang kanyang presentasyon, agad itong tinanggihan ni Jang Ju-seok. Naisip niya na kung gaano niya sila gustong mapahiya, gagawin nila siyang mas mapahiya. Ngunit kahit ano pa ang sabihin ni Jang Ju-seok, gagawin pa rin niya ito. Ang mga salitang ito ni Go Hae-ran ay nagpagalit kay Jang Ju-seok na agad siyang pinalabas. Sa katunayan, ang ginawa ni Go Hae-ran ay upang ipalaganap ang balita na pineke ng taga-usig ang ebidensya. Sinasadya rin ni Go Hae-ran na makipagtalo kay Jang Ju-seok tungkol sa isyong ito upang marinig ng asawa ni Baeun Woo-hyun. Sa huli, kinabahan siya at tinawagan ang kanyang asawa na si Baeun Woo-hyun. Binalaan siya na kasalukuyang ipinagkakalat ni Go Hae-ran ang balita tungkol sa peking ebidensya at pinayuhan siyang maging maingat. Sa labas, mukhang tiwala sa sarili si Baeun Woo-hyun na sinasabing bukod sa testigo ay mayroon pa siyang ibang ebidensya. Kahit na malaki ang kanyang bibig, sa likod ng kanyang asawa, tinawagan niya si Kang Han-soo at ipinahayag ang kanyang pag-aalala. Pagkatapos ay pinagalitan siya ni Kang Han-soo na sinasabing nag-aalala siya sa wala at hindi siya magiging mahusay sa mga malalaking bagay. Lumabas na hindi lang siya nakipagsabwatan kay Jung Daehan at pinasama ang relasyon ni Go Hae-ran at Jang Ju-seok, kundi siya rin ang nasa likod ni Baeun Woo-hyun na nag-aayos ng serya ng mga masasamang ebidensya upang itulak si Go Hae-ran sa bingit ng kamatayan. Matapos makipag-usap kay Kang Han-soo, nagpa siya si Baeun Woo-hyun na gawing isang matinding laban ang paglilitis kinabukasan. Nang dumating ang araw ng paglilitis, ilang oras bago magsimula ang kaso, biglang nakatanggap si Kang Tae-wook ng mensaheng pagbabanta
balita mula kay Baek Dong-hyun na nagsasabing hindi makakarating si Go Hae-ran sa korte ngayon. Nag-alala si Kang Tae-wook kaya tinawagan niya si Go Hae-ran, ngunit hindi niya sinagot ang tawag niya. Dali-dali siyang tumakbo mula sa opisina pa uwi. Sa huli, nakita rin ni Go Hae-ran ang hindi nasagot na tawag at agad na tinawagan ang kanyang asawa. Nang makita niyang ligtas ang kanyang asawa, nakahinga ng maluwag si Kang Tae-wook at sinabihan siya na huwag lalabas hanggat hindi pa siya nakakabalik. Ngunit huli na ang mga salitang ito. Isang anino ang kusang loob na nagbukas ng pinto at pumasok sa bahay. Nagulat si Go Hae-ran nang makita niya ang taong iyon, ngunit sa kabutihang palad, ang pumasok ay hindi si Baek Dong-hyun kundi isang pulis. Dahil sa pag-aalala na hindi siya makarating sa korte, espesyal na pumunta ang pulis upang protektahan siya. Samantala, hindi alam ni Kang Tae-wook na ang target ni Baek Dong-hyun ay siya at hindi si Go Hae-ran. Matapos siyang biglang suntukin ni Baek Dong-hyun sa ulo, saka lang niya naunawaan ito. Bumagsak si Kang Tae-wook sa sahig, lito at nahihilo. Tinangkang iwagayway ni Baek Dong-hyun ang panlaban para sa isa pang matinding hampas, ngunit sa kabutihang palad ay dumating si Ham Yung-woo sa oras. Matapos mailigtas si Kang Tae-wook, dinala siya sa ospital. Tungkol naman kay Go Hae-ran, nang matanggap niya ang balita mula kay Ham Yung-woo na sinaktan si Kang Tae-wook, dali-dali siyang tumakbo patungo sa ospital. Hindi alam na sinusundan din siya ng matandang pulis. Sa kabutihang palad, hindi malala ang mga sugat ni Kang Tae-wook. Nakahinga ng maluwag si Go Hae-ran at niyakap siya ng mahigpit. Ang kanyang takot ay sapat na para makita ni Kang Tae-wook kung gaano siya nag-alala. Nakita ni Ham Yung-woo ang dalawa mula sa malayo at umalis. Ngunit sa huli ay nakita siya ng pulis. Agad na nakilala siya ng matandang pulis at mabilis na sinundan siya. Ngunit sa huli ay nawala pa rin si Ham Yung-woo. Ang pagtuklas sa presensya ni Ham Yung-woo sa paligid ni Go Hae-ran ay nagpabalisa sa kanya. Tinawagan niya ang kanyang mga tauhan upang mag-imbestiga tungkol sa araw ng paglaya ni Ham Yung-woo mula sa kulungan. Nais niyang malaman kung lumabas ba siya bago ang aksidente ni Kevin Lee. Kasabay nito, bago ang paglilitis, pumunta rin siya upang makipagkita kay Bayon Woo-hyun at hiniling kay Bayon Woo-hyun na tanungin ang testigo sa korte para sa kanya. Hindi nagtagal at nagsimula na ang paglilitis. Sa wakas ay nagpakita na ang testigo. Sinabi niya na nakita niya si Kevin Lee na nakikipag-away sa ibang tao. Agad na tinanong ni Bayon Woo-hyun ang testigo, babae ba ang taong nakita mo noong panahong iyon, tama? Ngunit hindi inaasahan. Idineklara ng testigo na ang salarin na nakita niya ay isang lalaki. Ang pahayag na ito ay nagdulot ng gulo sa korte. May malabong na pagtanto si Kang Tae-wook. Wala sa loob niyang hinigpitan ang kanyang kamao. Sa wakas ay inihayag ng kanyang mga kalaban ang kanilang tunay na intensyon. Detalyadong inilarawan ng testigo ang alitan ni Kevin Lee at ng lalaki. Itinuro niya rin ang lugar ng krimen na isang construction site. Bukod pa rito, may isa pang babaeng naroroon sa eksena. Pagkatapos ay tinukoy niya na ang taong iyon ay si Go Hae-ran. Sa parehong oras, tinawag ni Jang Ju-seok ang asawa ni Bayon Woo-hyun sa kanyang opisina at ipinahayag ang kanyang hangarin na ibigay sa kanya ang 70 minutong investigasyon na programa. Higit pa rito, ang episode ay may tema na self-destruction ni Go Hae-ran. Ang sikat na miyembro ay naging isang kriminal na mamamatay tao. Nais ni Jang Ju-seok na idagdag ang nilalaman mula sa pananaw ng piskal. Mukhang ginamit niya ang paglilitis ni Go Hae-ran upang lubos siyang alisin at ipahiwatig sa asawa ni Bayon Woo-hyun na posible na makabalik siya sa entablado. Natuklasan din ni Han Ji-won ang isang mahalagang detalye. Ang testigo ngayon na isang dating punong guro ng isang high school sa kapaligiran ay dating inilantad ni Go Hae-ran dahil sa iligal na pag-admit. Nagduda siya na ang testigo ngayon ay maaaring isang impostor. Matapos marinig ang sinabi ni Han Ji-won, tinawagan ni Kang Ki-joon si Jang Ju-seok upang ipaalam sa kanya. Sinabihan niya siya na huwag sabihin ito sa kahit kanino. Balik sa korte, ang susunod na kakapanayamin ay ang pulis na in charge sa kaso. Inakala ng lahat na magbibigay siya ng mas objektibo at diretsong ebidensya. Ngunit nabigo siya sa lahat. Ang lahat ng sinabi niya ay batay lamang sa kanyang mga hula at personal na nararamdaman. Kahit na ikinonekta pa niya ang kaso sa 19 taong gulang na kaso ng jewelry store ni Ham Yung-woo na sinasabing si Go Hae-ran ang motibo sa likod ng krimen. Ang pahayag na ito ay hindi nagdala ng isang malinaw na resulta. Pagkatapos ay dumating ang turn ni Go Hae-ran upang tanungin. Sinabi ng taga-usik na nagbigay si Jang Ju-seok ng pahayag tungkol sa relasyon ni Go Hae-ran at Kevin Lee noong nagpasya siyang ipasa ang new night kay Han Ji-won. Kaya, ipinakita ni Go Hae-ran ang kanyang trump card, si Kevin Lee, na asawa ng kanyang kaibigan. Ang lahat ng sinabi ni Jang Ju-seok ay totoo. Ngunit ang katotohanan ito ay nagdulot ng mga hinala at ito ay naging masamang ebidensya para kay Go Hae-ran. Dagdag pa, ang video na nakuha mula sa editing room ay nagpataas ng mga pagdududa tungkol sa relasyon ni na Go Hae-ran at Kevin Lee. Napagtanto ni Kang Ki-joon na iyon ang video na kinunan niya noon. Patuloy niyang sinisisi ang kanyang sarili. Bagaman ang lahat ng ebidensya ay tumuturo kay Go Hae-ran, hindi pa rin ito sapat para hatulan siya. Ang paglilitis ay inilipat sa 3 araw. Matapos ang unang paglilitis, naintindihan na ni Kang Tae-wook ang panig ng taga-usik. Anong mga ebidensya ang mayroon siya? Natuklasan niya ang isang butas sa pahayag ng testigo. May naisip si Kang Tae-wook kaya hiniling niya sa kanyang assistant na pumunta sa lugar at kunan ang buong eksena. Ngunit kailangan itong gawin sa 3:00 ng umaga. Nang marinig ito, ayaw ng assistant na gawin ito dahil sa 3:00 ng umaga, multo lang ang makukuhanan niya. Ngunit dahil
sinabi ng abogado, wala siyang pagpipilian kundi gawin ito. Hindi rin nakalimutan ng assistant na paalalahanan si Kang Tae-wook na may tiket para sa paglabag sa batas sa kanyang mesa. Kinuha ni Kang Tae-wook ang tiket at tiningnan ito ng walang pag-aalinlangan, ngunit hindi maintindihan kung bakit nagulat ang kanyang mukha. Sa sandaling ito, pinuntahan ng pulis si Kang Tae-wook sa opisina upang imbestigahan ang pagkawala ni Baek Dong-hyun. Dahil narinig nilang ang huling tawag ni Baek Dong-hyun ay malapit sa opisina ni Kang Tae-wook. Naalaala ni Kang Tae-wook ang sitwasyon noong iniligtas siya ni Ham Yong-woo. Maingat niyang ipinaliwanag na ang dahilan ng kanyang mga sugat ay dahil sa labis na pagtatrabaho. Dahil sa kaso, kulang siya sa tulog kaya siya nahulog sa hagdanan. Nagpa siya si Kang Tae-wook na itago ang ginawa ni Ham Yong-woo kay Baek Dong-hyun. Sa parehong oras, nakaupo si Go Hae-ran at nakikipag-usap sa kanyang matalik na kaibigan. Nang marinig ng kanyang matalik na kaibigan ang pahayag na ibinigay ni Jang Ju-seok sa prosekusyon, nabigo siya. Naalala ni Go Hae-ran ang sinabi niya kay Jang Ju-seok, mabuti na lang at nanatili ka. Kung sa tingin mo ay wala na akong pag-asa, traidorin mo na ako nang hindi nag-iisip. Handa siyang tanggapin ang pagtataksil niya. Sa wakas ay dumating ang araw ng muling paglilitis. Inihayag ni Kang Tae-wook ang kanyang natuklasan. Nagpakita siya ng litrato ng buong eksena, ngunit kinunan ito ng maliwanag na ang araw. Pagkatapos ay hiniling niya sa testigo na tukuyin ang eksaktong lokasyon ni Go Hae-ran at ng lalaking sinasabing salarin. Sa simula, napakalinaw at detalyado ng pagtuturo ng testigo. Ngunit nang lumipat sila sa pangalawang litrato, na kinunan sa alas 3 ng umaga, eksaktong oras na sinabi ng testigo na nakita niya ang alitan, hiniling ni Kang Tae-wook na ulitin niya ang posisyon na sinabi niya kanina. Sa sandaling ito, naging balisa at natakot ang testigo dahil batay sa liwanag na kinunan sa alas 3 ng umaga. Walang makikita, lalo na ang mga kilos ng salarin. Naisip ni Kang Tae-wook na gawa-gawa lang ang sinabi niya. Nang mapansin na lumalala ang sitwasyon, biglang hiniling ni Beon Woo-hyun na itigil ang pagtatanong, ngunit pinigilan siya ng hukom. Bakit kaya gumawa-gawa ang testigo ng kanyang pahayag? Sa wakas ay itinuro ni Kang Tae-wook ang motibo niya. Lumabas na sa nakaraan, nagpalabas si Go Hae-ran ng balita tungkol sa high school niya na nagdemanda sa testigo para sa kanyang illegal na pag-admit, na naging dahilan upang maagang magretiro siya kahit na gusto pa niyang manatili sa private school sa loob ng ilang taon upang kumita ng pera. Matapos matuklasan ang motibo ng punong guro, bagaman siya ay walang mukha, sinabi pa rin niya na totoo ang kanyang pahayag. Ngunit upang patunayan ang masamang dugo sa pagitan ng testigo at ni Go Hae-ran, hindi lang umasa si Kang Tae-wook sa mga litrato ng eksena bilang ebidensya. Naghanda rin siya ng isa pang testigo at ang taong iyon ay naroroon din sa korte. Hindi inaasahan, ang taong iyon ay si Jang Ju-seok. Sa harap ng korte, binanggit ni Jang Ju-seok ang mga nangyari noon. Matapos ilantad ni Go Hae-ran ang iligal na pag-admit ng punong guro, ang buong istasyon ng radyo niya ay kinasuhan ng punong guro. Ang abogado na nagtanggol sa punong guro noon ay mula rin sa law firm ni Kang Han-so, kaya ang abogado noon ay napakabangis. Ngunit sa huli, nanalo pa rin si Go Hae-ran sa kaso dahil nagulat siya ng katotohanan. Dahil sa labis na galit, nagpadala pa ang punong guro ng sulat na pagbabanta kay Go Hae-ran na may mga salitang nakakatakot, papatayin kita. Gagawin kitang magdusa sa buong buhay mo hanggang sa mamatay ka. Hindi inaasahan, hanggang ngayon ay hawak pa rin ni Jang Ju-seok ang anonymous na sulat na iyon. Wala nang pagdududa, ang bentahe sa paglilitis ngayon ay nasa panig ni Go Hae-ran. Idineklara ng hukom na siya ay walang kasalanan. Ang resultang ito ay nagdulot ng malaking ginhawa at kagalakan sa maraming tao. Ngunit sa kabilang banda, may mga taong namumutla ang mukha na parang abo. Kabilang dito si Beon Woo-hyun. Sa wakas ay nalaman niya na nilinlang siya ng punong guro. Hindi lang iyon, ipinahintulot niya pa ang kanyang sarili na maging isang sunod-sunuran sa mga kamay ni Kang Han-so. Dahil sa takot na kasuhan siya ni Go Hae-ran, tinawagan ng punong guro si Kang Han-so upang humingi ng tulong, ngunit pinatay lang siya nito. Ang buong usapan ay naitala ni Kang Ki-joon para sa kanyang material. Ngunit hindi pa doon natatapos ang mga bagay. Nagpatuloy ang mga pangyayari sa mas komplikadong paraan ang hindi sinasadyang matagpuan ng mga tao ang isang bangkay na lumulutang sa Han River. Nang makarinig si Seo Yun-jo ng anunsyo mula sa pulisya, dali-dali siyang tumakbo upang kilalanin ang biktima. Sa huli ay kinumpirma niya na si Baek Dong-hyun ang biktima. Nang makita ito, tinawagan ng pulis si Kang Tae-wook, ngunit hindi siya sumasagot. Itinago ni Kang Tae-wook ang tiket para sa paglabag sa batas sa kanyang desk at pagkatapos ay masayang nag-enjoy sa isang tahimik na hapunan kasama ang kanyang asawa. Pagkatapos ng mga nakakagulo na araw sa korte, sa wakas ay nagkaroon sila ng masayang gabi. Nagpasya silang dalawa na kalimutan ang lahat at isipin na ito ang unang araw ng kanilang pag-ibig. Kinaumagahan, alas negatibo 6, 4 ng umaga, huli nang nagising si Go Hae-ran. Napangiti siya nang makita niya ang maalalahaning almusal na inihanda ni Kang Tae-wook sa mesa. Pinayagan niya ang kanyang sarili na ganap na yakapin ang pagiging bago ng pag-ibig na ito. Ngunit hindi alam ni Go Hae-ran na ang kanyang buhay ay hindi pa ganap na malaya mula sa kaso ni Kevin Lee. Pagkatapos umalis ni Kang Tae-wook sa bahay para pumunta sa opisina, pumunta ang pulis sa kanyang trabaho para imbestigahan ang kaso ni Baek Dong-hyun na ngayon ay mula sa pagkawala ay naging isang kaso ng pagpatay. Inimbestigahan ng pulisya ang alibi ni Kang Tae-wook, ngunit halos lahat ng oras ay nasa korte siya o nasa pagitan ng bahay at opisina. Maliban sa pagkakataong nasugatan siya at kailangang magpagaling sa ospital. Ang flawless na sagot ni Kang Tae-wook sa araw na iyon ay hindi nagbigay ng anumang butas sa pulisya. Gayunpaman,
Gayunpaman, bago sila umalis, may isang bagay na pinag-iisipan ang pulisya na nais nilang tanungin si Kang Tae-wook. Bakit sa korte ay ginamit niya ang salitang bangkay upang tukuyin si Kevin Lee? Gayong hindi naman binanggit ng testigo ang estado ng pagkamatay ni Kevin Lee. Naisip ni Kang Tae-wook noon na sa pagtuon sa ibang bagay, siya ay wala sa loob na nagsabi ng isang pagkakamali. Pagkatapos ng kanyang sagot, hindi pa rin nawala ang pagdududa ng pulis. Sa oras na ito, si Go Hae-ran ay bumalik na sa normal. Bumalik siya sa trabaho na may pagtanggap ng lahat. Kahit si Yoon Song-hee, na laging nakikipagkumpetensya sa kanya, ay nagbigay sa kanya ng espesyal na pagpapalakas ng loob. Ang pamilyar ngunit kakaibang mainit na atmosfera na ito ay nagpataka kay Go Hae-ran. Binanggit niya ito kay Jang Ju-seok. Naisip niya noon na nag-iisa siya, na naglalakad ng walang pag-aalinlangan. Hindi inaasahan na isang araw ay mapagtatanto niya ang mga mahalagang bagay na nasa paligid niya. Bukod pa rito, inihanda niya ang kanyang sarili para tuldukan ang mga nasa panig ni Kang Han-soo. Si Jang Ju-seok ay masigasig na nagpahayag ng kanyang pagnanais na mahuli silang lahat ng sabay-sabay. Lumabas na ang tensyonado nilang relasyon noon ay isang palabas lamang na nilikha nilang dalawa upang harapin ang sitwasyong nilikha ni na Jung Dae-han at Kang Han-soo. Sa huli, siya ang naging mahalagang salik sa tagumpay ni Go Hae-ran sa korte. Bigla na lang naramdaman ni Go Hae-ran na maswerte siya na may naghanda ng daan para sa kanya. Ipinahayag niya na gusto niyang manatili siya sa posisyong ito ng mas matagal pa. Ngunit naisip naman ni Jang Ju-seok na ang hiling niya ay parang sumpa sa kanya dahil napakalungkot ang posisyong ito. Gayunpaman, ang plano na pabagsakin si Kang Han-soo ay kulang pa rin ng mahalagang ebidensya. Dahil hindi sila direktang nakipagkita sa testigo, hindi makakuha ng litrato si Kang Ki-joon. Sa sandaling ito, dumating ang asawa ni Baeun Woo-hyun. Bigla siyang nagbigay kay Go Hae-ran ng lahat ng material na nakolekta niya mula kay Baeun Woo-hyun na umaasa na maililigtas sila ni Go Hae-ran. Sa wakas ay tinanggap niya ang katotohanan na nilinlang siyang mag-asawa ni Kang Han-soo. Alas negatibo 3:39 ng hapon, matapos ang pagkatalo sa korte, sinimulan ni Kang Han-soo na punahin ang prosekusyon para sa kanilang pabaya at mapanira na gawain na nagdulot ng gulo sa mga taga-usi. Kung nais matapos ang bagay na ito ng maayos, kailangang may isang taong mag-ako ng responsibilidad. Sa madaling salita, kailangang mag-resign si Baeun Woo-hyun. Ngunit kung siya ay matatanggal dahil sa pag-udyok sa isang testigo na gumawa ng huwad na pahayag, maaari siyang ma-blacklist sa legal na propesyon ng permanente. Dahil sa bagay na ito, si Baeun Woo-hyun ay bumagsak. Nang sa tingin niya ay nasa ilalim na siya ng lipunan, isang salita mula kay Go Hae-ran ang nagpamulat sa kanya, sa pagitan ng pagpapagamit sa kanila at pagkatapos ay itatapon. Ang pagtatapos ng lahat sa tamang paraan ang pinakamatalinong pagpipilian. Ang taong marunong mag-adjust sa sitwasyon ang isang tunay na bayani. Pumayag si Baeun Woo-hyun na bigyan si Go Hae-ran ng ebidensya. Iyon ay ang recording ng boses ng peking testigo. Sa parehong oras, sa harap ng chief prosecutor, ibinigay din ni Baeun Woo-hyun ang ebidensya ng illegal na bidding ni Kang Han-soo at ng Kang Hee Company. Kasama nito ang ebidensya na nagpapakita na ginawa niyang nagkasala si Go Hae-ran mula sa pagiging walang kasalanan. Dahil dito, nakatanggap si Baeun Woo-hyun ng huling pabor mula sa chief prosecutor. Siya mismo ang pumunta sa opisina ni Kang Han-soo upang isagawa ang search warrant. Samantala, abala rin ang newsroom dahil nakuha na nila ang ebidensya mula kay Baeun Woo-hyun. Ito ang perpektong oras upang ilantad ang mga krimen ni Kang Han-soo. Kaya malalaman niya ang mga kahihinatnan ng pagyurak sa media. Inirekomenda ni Jang Ju-seok na si Go Hae-ran ang magbalita ngayong gabi. Ngunit hindi inaasahan, tumanggi siya. Sa halip, iminungkahi niya na si Han Ji-won ang papalit sa kanya dahil ang kaso ni Kang Han-soo ay balita ni Han Ji-won. Ang desisyong ito ay nakakagulat sa lahat dahil ang malaking balita na ito ay tiyak na magiging tiket para sa Reporter of the Year Award. Biglang bumagsak sa kanyang kamay ang karangalan. Nagulat si Han Ji-won at tumingin sa kanyang senior. Ang balitang ito ay maaari ring makatulong kay Go Hae-ran na bumalik sa kanyang posisyon bilang tagapagbalita ng New Night. Ngunit tinanggap na ni Go Hae-ran na si Han Ji-won ang magiging may-ari ng upuan na binigyan niya ng lahat ng kanyang puso. Ito ay isang gantimpala para sa kanyang matagumpay na pagprotekta sa kanyang balita matapos malaman ang mga iniisip ni Go Hae-ran. Sa wakas ay nagkaroon na rin si Han Ji-won ng ibang pananaw sa kanyang senior. Humingi siya ng paumanhin para sa kanyang kawalang-galang noon. Ngunit bago pa matapos ang taon, may dumating na bagong problema. Nang malaman ni Jung Dae-han ang nilalaman ng balita, galit na galit siyang pumunta upang makipagkita kay Jang Ju-seok. Hiniling niya na kanselahin ang lahat ng balita na may kinalaman kay Kang Han-soo. Hanggang sa magkaroon ng resulta mula sa prosekusyon, wala dapat silang gawin tungkol sa balitang ito. Ang desisyong ito ay nagdulot ng pagkagalit sa lahat ng departamento. Pagkatapos ay kailangang humarap si Jang Ju-seok sa lahat upang pakalmahin sila. Pumasok siya sa opisina ni Jung Dae-han na may mapanligaw na aura, handang-handa na durugin siya kung mangahas siya. Tinawakan ng kanyang mga anak sa istasyon ng radyo. Ang tigre na hindi umuungol ay akalain mong Hello Kitty. Sa harap ni Jung Dae-han, ibinigay ni Jang Ju-seok ang material tungkol sa kanyang anak na adik sa droga. Nakarecord doon ang mga eksena ng kanyang anak na nag-i-enjoy sa mga ligaw na party kasama ang maraming sikat na tao. Namutla si Jung Dae-han. Sa ngayon, naintindihan na niya kung bakit si Jang Ju-seok ay naging isang haligi ng istasyon ng radyo sa loob ng 8 taon. Maraming presidente at vice chairman ang napalitan niya sa ibang mga posisyon. Ito ay dahil sa mundong ito, walang balita na hindi alam ni Jang Ju-seok. Sa panig naman ni Kang Han-soo,
Sa oras na ito, kalmado pa rin siyang naghihintay sa pagdating ng mga senior figure para sa isang pulong. Ngunit matagal siyang naghintay at walang dumating. Kaya tinawagan niya si Jung Daehan. Ngunit sa ilalim ng banta ni Jang Juseok, natural na pinili ni Jung Daehan na protektahan ang kanyang anak. Agad niyang pinatay ang tawag. Sa puntong ito, nalaman ni Kang Hanso ang kanyang tunay na sitwasyon. Ang balita na ibinalita ni Han Ji-won ay naging napakalinaw. Ngunit siguro walang nakakaalam na si Go Hae-ran ang nanatili hanggang sa huli. Ang kanyang huling plano ay kumpleto na rin. Sa sandaling ito, hindi niya mapigilan ang panginginig dahil sa emosyon. Naghihintay si Jang Juseok sa kanyang opisina at tinawagan si Go Hae-ran. Alam niya sa sarili niya, totoong napakahirap para kay Go Hae-ran ang nakaraang panahon. Sa loob ng 7 taon, inisip niya ang kanyang pinagdaanan. Hindi siya tumigil sa pakikipaglaban para sa kanyang mga mitiin. Hindi rin tumigil sa paghahangad ng kapangyarihan para sa kanyang sarili. Ngayon, natanto niyang sapat na ang lahat. Sa sandaling ito, naramdaman niya ang kahinaan sa kanyang sarili, sa gitna ng kanyang katatagan. Nang maubos na ang kanyang lakas, bigla na lang siyang bumagsak sa sahig. Dinala siya ng direktor sa ospital. Pagkarinig ni Kang Tae-wook ng balita, dali-dali siyang tumakbo sa silid. Nagising si Go Hae-ran matapos ang unang umaga niya sa bahay. Nang marinig niya ang ingay sa labas, inakala ni Go Hae-ran na hindi pa pumapasok si Kang Tae-wook sa trabaho. Pero paglabas niya, nakita niyang bumisita ang mga magulang nito. Pagkarinig ng balita, nagmadali ring umuwi si Kang Tae-wook. Medyo mailap ang pamilya sa hapagkainan kaninang umaga. Mahusay na humingi ng tawad si Go Hae-ran sa kanyang biyenang lalaki na hindi inaasahang napakalayo na ng lahat at pinag-aalala pa niya ito. Pagkarinig nito, naging mas kalmado ang biyenang babae kaysa dati. Ngunit hindi inaasahang tinanong siya pabalik ng biyenang lalaki, gaano pa ang balak mong puntahan? Ang mga taong tinatawag mong makapangyarihan ay tuluyan ng natalo. Na ipapakita mo na rin ang iyong presensya. Ano pa ang balak mong gawin? Nakita ni Kang Tae-wook na masyadong masungit ang kanyang ama, kaya't sinubukan niyang tulungan siya sa pagsagot. Ngunit naunahan na siya ni Go Hae-ran na nagsalita. Sinamantala niya ang pagkakataon at nagtanong, gaano pa ang dapat kong abutin para maging maayos po? Gaano pa ang dapat kong abutin para maging masaya po kayo? Bagaman tila naninisi ang kanyang biyenan, ang tunay na intensyon nito ay tuklasin ang saloobin ni Go Hae-ran. Tinanong siya nito kung gusto niyang umakyat pa. Nasiyahan ng biyenan sa kumpiyansang sagot ni Go Hae-ran at sinadya pang sabihin na matagal na siyang hindi nakakatikim ng masarap na pagkain tulad nito. Ang hindi inaasahang pagkilala ng biyenan ay labis na nagpasaya kay Go Hae-ran. Pagkatapos niyang ihatid sa trabaho ang kanyang asawa, masaya pa niyang sinabi na magkita sila mamayang gabi nang hindi napapansin ang kakaibang ekspresyon sa mukha nito. Sa daan papunta sa trabaho, nagpanik si Kang Tae-wook habang nagmamaneho. Paulit-ulit niyang naaalala ang sinabi ni Ham Yung-woo noong gabing iyon. Sa simula pa lang, alam na niya na tiyak na mapapawalang sala si Go Hae-ran sa paglilitis na ito. Ngunit pinahaba pa rin niya ang oras. Sino ang pinakamasasaktan dito? Kung napigilan lang niya ang sarili niya ng kaunti pa, hindi sana nagsimula ang lahat. Sa sandaling ito, naalala ni Kang Tae-wook na nakalimutan niyang dalhin ang kanyang traffic ticket. Dali-dali siyang bumalik sa bahay, ngunit huli na ang lahat. Nakita ni Go Hae-ran ang tiket sa bahay. Sa episode 14 na, alas negatibo 1:00 ng umaga, nang makita niya ang oras at lugar ng traffic violation na nakasulat doon, hindi makapaniwala ang mga mata ni Go Hae-ran. Kaya pala, sa huling sandali, matapos umalis ni Kevin kasama niya, naroon din si Kang Tae-wook. Nang makita niyang lumabas ang kanyang asawa mula sa opisina, nagulat si Kang Tae-wook. Bagamat ibinalik ni Go Hae-ran ang tiket sa drawer, napansin pa rin ni Kang Tae-wook na medyo nag-iba ang posisyon nito. Gayunpaman, walang sinuman sa kanila ang nagbunyag sa isa't isa. Pagkaalis ng kanyang asawa, inalo ni Go Hae-ran ang sarili niya na nagkataon lang ang lahat. Ngunit ang katotohanan ay lumabas din kalaunan. Pagkatapos magligpit ni Go Hae-ran ng mga gamit sa bahay, natuklasan niya ang isang coat ng kanyang asawa na may tagpa at isang bagong pares ng sapatos sa aparador. Nagtaka ang kanyang mukha. Sa sandaling ito, biglang tumawag ang korte upang ipaalam sa kanya na maaari na niyang kunin ang kanyang personal na gamit, ang hair clip na kinumpiska sa panahon ng investigasyon ng kaso. Dito, muli niyang nakita ang pulis na nag-imbestiga sa kaso ni Kevin Lee. Ang taong naging dahilan ng maraming problema sa kanya, ayaw na niyang makipag-usap pa rito. Malamig na lumakad si Go Hae-ran. Ngunit tinawag pa rin siya nito upang huminto. Pilit pa rin niyang tinutuloy ang kasong ito hanggang sa huli. At dahil sa brooch na ito, pinaghihinalaan niya si Go Hae-ran. Inamin din niya na ito ang pinakamalaking pagkakamali niya sa pag-imbestiga sa kasong ito. Ang brooch na nahulog sa kotse ni Kevin Lee ang naging pinakamalaking pagdududa niya. Bukod pa riyan, pinaghihinalaan din ng pulis ang iba pang tao. Mayroong gumawa sa kanya bilang perpektong suspect, habang ligtas na nagtatago sa likod. Maaring madali niyang nakuha ang brooch ni Go Hae-ran. Dapat isa itong taong may malapit na relasyon. Lahat ng pagdududa ng pulis ay nakatuon kay Kang Tae-wook. Samantala, pagkatapos matanggap ni Seo Yun-jo ang balita tungkol sa pagkamatay ni Dong-un, bagaman hindi naniniwala ang pulis sa konklusyon, kailangan pa rin nilang ipahayag na si Dong-un ay nagpakamatay. Hindi matanggap ni Seo Yun-jo ang katotohanan ito at nangako siyang hindi niya patatawarin si Go Hae-ran dahil naniniwala siyang si Go Hae-ran ang salarin. Kaya araw-araw, nagprotesta si Seo Yun-jo sa tapat ng opisina ni Go Hae-ran upang makuha ang atensyon ng
ng mga mamamahayag. Nang malaman ito ni Ham Yong-woo, hinanap niya si Seo Yun-jo at binalaan na kung magpapatuloy siya sa pagbibigay ng gulo kay Go Hae-ran, hindi niya ito palalampasin. Kapag pumatay ka na ng isang beses, mas madali na ang pangalawa at pangatlo kaysa sa inaakala mo. Naintindihan ni Seo Yun-jo na si Ham Yong-woo ang pumatay kay Dong-un. Nagpakita siya ng pagkataranta at tinawag na baliw si Ham Yong-woo. Samantala, pag uwi ni Kang Tae-wook sa bahay, nakita niyang walang tao. Matagal nang umalis si Go Hae-ran. Tinawagan niya ito at si Yoon Song-yi, ang matalik na kaibigan nito, ang sumagot. Sinabi ni Yoon Song-yi na espesyal na inimbitahan ni Go Hae-ran ang kanyang mga katrabaho para mag-inom ngayong araw. Ayaw ni Kang Tae-wook na sirain ang masayang ambience ni Go Hae-ran, kaya tumanggi siyang sumama. Sinabihan pa niya na tawagan siya kapag tapos na ang party para sunduin ang kanyang asawa. Sinabi ni Yoon Song-yi ang sinabi ni Kang Tae-wook kay Go Hae-ran. Humanga ang lahat. Lahat sila ay humanga sa kanya dahil sa pagkakaroon ng asawang gwapo, maginoo at mapagmahal sa kanya. Ngunit taliwas sa masayang kapaligiran, naging tahimik si Go Hae-ran. Siguro, tinatanong niya sa sarili kung kaya ba niyang panatilihin ang marupok na kaligayahan na ito na pinaghirapan niyang makuha pagkatapos ng napakaraming pagsubok. Nang makita ni Yoon Song-yi na hindi nagsasalita si Go Hae-ran, tahimik lang na umiinom, naisip niyang baka may problema ang mag-asawa. Kaya't ibinaba niya ang kanyang baso ng beer at nagdesisyong huwag nang uminom pa kung sakaling kailangan niyang ihatid pa uwi si Go Hae-ran. Sa huli, si Yoon Song-yi nga ang naghatid sa kanya sa bahay. Habang naglalakad, si Go Hae-ran, na lasing at medyo gising, ay gustong tulungan ni Kang Tae-wook. Pero itinulak niya ang lahat. Si Go Hae-ran ay paika-ika na naglakad patungo sa kanyang silid. Sa isip niya, iniisip pa rin niya ang sinabi ng pulis kaninang umaga. Sa panig ni Seo Yun-jo, sa kabila ng ilang panahong pagkawala ni Go Hae-ran sa trabaho, araw-araw pa rin siyang matyagang nagpoprotesta sa harap ng istasyon ng Z. Naisip ng direktor na hindi magandang pabayaan na lang siya. Kaya tinawagan niya si Yoon Song-yi, ang matalik na kaibigan ni Go Hae-ran, upang kausapin si Seo Yun-jo para maresolba ang sitwasyon. Bagamat hindi na siya nagtatrabaho sa istasyon ng Z, hindi tumanggi si Yoon Song-yi nang malaman niya ang tungkol sa sitwasyon. Nakipagkita siya kay Seo Yun-jo at ginamit ang kanyang posisyon sa magazine upang makipag-usap. Ngunit ang ginawa niya ay tahimik na napansin ni Ham Yong-woo. Sa paligid, nakita niyang nagkita sila sa isang coffee shop. Nalaman ni Yoon Song-yi na si Seo Yun-jo ang humawak sa video ng kamera. Ngunit si Kang Tae-wook din ang nagtanggal nito. Napansin niya ang kakaibang bagay dito at nagtanong patungkol sa nakita ni Seo Yun-jo sa video. Matapos ang pakikipag-usap kay Seo Yun-jo, tila may natuklasan si Yoon Song-yi. Tinawagan niya si Go Hae-ran at sinabing may kailangan siyang sabihin. Ang pag-aalinlangan ni Yoon Song-yi ay nagbigay ng kaunting pagdududa kay Go Hae-ran. Gayunpaman, malapit na ang oras ng kanilang pagtatagpo, ngunit hindi siya tinawagan ni Yoon Song-yi. Sa sandaling ito, nakatanggap si Go Hae-ran ng isang nakakagulat na balita. Si Yoon Song-yi ay malubhang nasaktan. Dali-daling pumunta si Go Hae-ran para tingnan ang kalagayan ng kanyang matalik na kaibigan. Si Yoon Song-yi ay nasa critical pa ring kondisyon. Nagmamadaling pumasok si Go Hae-ran sa silid, ngunit biglang dumating si Direktor Jang upang pigilan siya. Inamin niya na matapos mag-leave si Go Hae-ran, nagsimulang magprotesta si Seo Yun-jo sa istasyon ng Z. Kaya naman, hiniling niya kay Yoon Song-yi na kausapin si Seo Yun-jo. Pagkatapos noon, bigla na lang sinaktan si Yoon Song-yi. Nagmadali si Go Hae-ran para hanapin si Seo Yun-jo upang tanungin siya kung ano ang pinag-usapan nila ni Yoon Song-yi na naging dahilan para salakayin si Yoon Song-yi habang papunta sa kanya. Kalmado namang sinabi ni Seo Yun-jo na pinag-usapan nila ang asawa ni Go Hae-ran at ang nilalaman ng dashcam. Inulit din ni Seo Yun-jo ang naging hinala ni Yoon Song-yi noong oras na iyon. Dahil sa talas ng kanyang pagiging mamamahayag, mabilis na natuklasan ni Yoon Song-yi ang hindi makatwirang ginawa ni Kang Tae-wook. Bakit niya kailangang burahin ang footage ng kamera? Gayong maaari itong maging ebidensya upang patunayan ang kawalang kasalanan ni Go Hae-ran. Kilala ni Yoon Song-yi ang kanyang kaibigan. Batay sa mga kilos ni Go Hae-ran kay Kevin Lee sa kamera, makikitang gusto niyang resolbahin ang lahat ng tahimik. Kaya, wala siyang motibo para patayin si Kevin Lee. Kung ilalabas ito, makakatulong ito kay Go Hae-ran na makawala sa pagiging suspect sa kaso ng pagpatay. Sa isipan ni Yoon Song-yi, nagkaroon ng pagdududa, bakit sisirain ni Kang Tae-wook ang ebidensya na pabor kay Go Hae-ran? Nang marinig ang mga ito, nabigla si Go Hae-ran. Dagdag pa, hindi tumitigil si Seo Yun-jo sa paninira. Marahil, kung naging pampubliko ang video, ang pinaka nahihirapan ay hindi si Go Hae-ran kundi si Kang Tae-wook. Para kay Kang Tae-wook, hindi mahalaga kung may kasalanan ang kanyang asawa. Ang mahalaga ay ang kanyang sariling kahihiyan. Ang lalaking laging nagpoprotekta sa kanyang asawa, sa mga salita ni Seo Yun-jo, ay naging isang makasarili at hamak na tao. Ito ay isang malaking dagok para kay Go Hae-ran. Nang makita ang paghihirap sa mukha ni Go Hae-ran, nasiyahan si Seo Yun-jo at itinapon ang kanyang karatula. Inakala niyang sapat na ang pagdurusa ni Go Hae-ran. Bago umalis, sinabi pa ni Seo Yun-jo na ang taong si Yoon Song-yi. Si Yoon Song-yi ay nakipagkita muna kay Kang Tae-wook, hindi kay Go Hae-ran. Kung gusto niyang malaman kung bakit nangyari kay Yoon Song-yi ang ganoon, tanungin niya ang kanyang asawa. Samantala, tinupad ni Kang Tae-wook ang hiling ni Go Hae-ran at nag-book ng tiket para sa kanilang bakasyon. Ngunit pag-uwi niya, nakita niya ang kakaibang reaksyon ni Go Hae-ran at ang mga gamit sa kama. Alam niyang nalaman na ng kanyang asawa ang totoo. Pag-uwi ni Go Hae-ran, naghanap siya at nakita ang resibo ni Kang Tae-wook. Sa araw ng aksidente ni Kevin Lee, bumili ang kanyang asawa ng bagong sapatos at jacket. Sa harap ng hindi maikakailang katotohanan,
katotohanan, paulit-ulit na tinanong ni Go Hye-ran ang kanyang asawa, hindi ikaw ang pumatay, di ba? Ngunit sa halip na sumagot, inanyayahan lang siya ni Kang Tae-wook na magbakasyon sila sa isang lugar na walang sinuman ang nakakakilala sa kanila. Ngunit tinanggihan ni Go Hye-ran ang kanyang asawa. Sa huli, inamin ni Kang Tae-wook ang katotohanan. Pagkarinig nito, nanahimik si Go Hye-ran ng matagal bago magtanong, ano ba talaga ang ginawa mo sa akin? Nawalan siya ng katinuan noong oras na iyon. Pag-uwi niya, nakita niya ang brooch ng kanyang asawa. Naalala niya ang panlalait ni Kevin Lee. Pagkatapos nito, nagalit siya at hinanap si Kevin Lee. Ngunit nang magkita sila, inakala ni Kevin Lee na may nararamdaman pa rin si Go Hye-ran para sa kanya. Iyon ang ginamit niyang panlalait. Sinabi niya kay Kang Tae-wook na mag-asawa man sila ni Go Hye-ran, hindi ibig sabihin na pag-aari niya ito. Sa harap ng huling panlalait ni Kevin Lee, sa huli, hindi na nakapagpigil si Kang Tae-wook. Nawalan siya ng katinuan at wala na siyang naririnig pa. Sumugod siya at itinulak si Kevin Lee ng malakas sa pader. Pagkatapos, umalis siya. Ngunit, hindi na gumagalaw si Kevin Lee. Hindi makapaniwala si Kang Tae-wook sa katotohanang nakapatay siya ng tao. Inilagay niya si Kevin Lee sa kotse na may layuning magpakamatay kasama niya. Sa isang tahimik na daan, binangga ni Kang Tae-wook ang kotse sa isang poste ng kuryente sa gilid ng kalsada at doon nagtapos ang kanyang buhay. Dahil dito, hindi sinasadyang nahulog ang hair clip. Ngunit hindi niya nakamit ang kanyang layunin. Kaya ginawa ni Kang Tae-wook ang eksena na parang aksidente sa sasakyan at mabilis na sumakay ng bus upang umalis. Pagkatapos niyang marinig ang salaysay ni Kang Tae-wook, sinumbatan siya ni Go Hye-ran kung bakit hindi niya ito sinabi sa kanya. Gusto mo ba akong sisihin? Sa pag-iisip nito, labis na nalungkot si Go Hye-ran. Naisip niyang siya dapat ang pinatay ni Kang Tae-wook. Sa harap ng mga tanong ni Go Hye-ran, hindi nakapagsalita si Kang Tae-wook dahil alam niyang ang bawat salita niya ay parang pagtatanggol lang. Nang makitang tahimik ang kanyang asawa, umalis si Go Hye-ran na nasasaktan. Pumunta siya sa tabi ng kama ng kanyang kaibigan sa ospital at hindi niya inaasahang makikita niya si Seo Yun-jo doon. Handa na siyang umalis at magtungo sa ibang bansa. Bago umalis, hindi niya nakalimutang isisi kay Go Hye-ran ang lahat ng kasalanan. Sinabi niya na dahil sa kanya, kaya nangyari ang lahat. 15 taon na ang nakalilipas, sinaktan niya si Ham Yong-gu at ngayon, sinaktan niya si Seo Yun-jo, ang asawa nito, at pati na rin si Kang Tae-wook. Matapos ang pangyayaring ito, gumuho ang mundo ni Go Hye-ran. Matapos marinig ang mga salita ni Seo Yun-jo, wala na siyang nararamdaman pa. Nagkunwari si Go Hye-ran na malakas at binati pa si Seo Yun-jo ng ligtas na paglalakbay. Pagkatapos nito, sana hindi na sila magkita pang muli. Pagkatapos ng isang gabing hindi natulog, ayaw nang umuwi ni Go Hye-ran. Naupo siya sa isang recording room, mag-isang umiinom ng alak. Natakot ang direktor nang makita niya si Go Hye-ran. Sinabi lang niya na si Yoon Song-yi ay nasa critical pa ring kondisyon, kaya wala na siyang maiinom na kasama. Walang nagawa ang direktor kundi sabihin na umuwi na siya at uminom kasama ang kanyang asawa. Hindi niya alam na ang mga salitang ito ay tumama sa damdamin ni Go Hye-ran. Sa harap ng direktor, sa wakas ay nasabi niya ang mga tanong na malalim sa kanyang puso. Ginagawa niya ang lahat para mabuhay at sumulong. Talagang nagsumikap siya, ngunit bakit nagkakagulo at nasisira ang lahat? Ano ba ang nagawa niyang mali? Noon lang napagtanto ng direktor na ang masamang babae na lagi niyang ipinagmamalaki ay talagang may problema. Umupo siya at inalo si Go Hye-ran at hindi niya nakalimutang linisin ang mga walang laman na bote ng alak. Paulit-ulit niya itong sinasabihan na tumayo na, huwag hayaang makita siya ng iba. Talagang naiintindihan niya si Go Hye-ran. Kung hindi lang ito isang bagay na hindi na niya kayang harapin, hindi gugustuhin ni Go Hye-ran na mawala ng porma sa harap ng mga nakababata sa kanya. Ang mga sinabi ni Seo Yun-jo ay nagsimula ng pahirapan si Go Hye-ran. Ngunit sa huli, iilan lang ang nag-iisip sa kanyang pagdurusa. Inisip ni Go Hye-ran ang lahat hanggang sa hindi niya sinasadyang nabitawan ang kanyang bag, biglang lumitaw si Ham Yong-gu upang pulutin ito para sa kanya. Nandito siya para magpaalam. Ang pagdating ni Ham Yong-gu ay isang malaking aliw para kay Go Hye-ran. Sinabi niya na hindi siya nagsisisi sa kanyang mga desisyon dahil karapat-dapat siya sa lahat ng ito. Kaya huwag siyang magdamdam ng pagkakasala kaninuman, maging kay Ham Yong-gu, kay Seo Yun-jo o kay Kang Tae-wook. Bawat isa ay may sariling buhay, sabi ni Ham Yong-gu. Pakiramdam niya ay mapalad siya dahil ang isang taong wala namang mayaalay na tulad niya ay nagawa pa ring bigyan siya ng kinabukasan. Pagkatapos sabihin ito, umalis siya ng hindi lumilingon. Sa kanyang puso, naisip niya na bagamat maikli lang ang leave na ito ay talagang masayang panahon. Kaya, Go Hye-ran, huwag kang masyadong matagal umiyak. Samantala, matapos ang isang gabing walang tulog, nagdesisyon si Kang Tae-wook na makipagkita sa kanyang mga magulang sa huling pagkakataon. Ang kakaibang pag-ugali niya ay nagpaisip sa kanila. Sa huli, umamin siya sa kanyang ama ang lahat. Sa wakas, nagbago ang ekspresyon ng mukha ng kanyang ama. Walang tigil sa paghingi ng tawad si Kang Tae-wook sa kanyang ama. Kasabay nito, biglang nagising si Yoon Song-yi at nakita niyang natutulog si Go Hye-ran sa sahig. Tumawa siya. Nang makita ni Go Hye-ran nagising na siya, nagmadali siyang tumawag ng doktor, ngunit pinigilan siya ni Yoon Song-yi. Ang unang tanong niya kay Go Hye-ran ay, nasaan na si Kang Tae-wook? Sinabi ni Yoon Song-yi kay Go Hye-ran na si Kang Tae-wook talaga ang una niyang pinuntahan. Sa harap ng mga tanong niya, umamin agad siya sa kanyang kasalanan. Nais lang niyang magbakasyon silang mag-asawa dahil bukod sa kanilang honeymoon, lagi na lang silang nagkakahiwalay. Marahil, gusto ni Kang Tae-wook na
magsumbong sa pulis pagkatapos nilang magbakasyon. Pagkarinig nito, nagmamadaling tumakbo si Go Hairan para hanapin siya. Bago siya umalis, sinabi ni Kang Tae-wook ang kanyang huling mga salita. Nais niya lang na magkaroon ng masayang buhay kasama si Go Hairan, ngunit tila palayo ng palayo si Go Hairan sa kanya. Kahit na nagkaroon sila ng pagkakataon, nauwi pa rin sa pagkakawalay. Nagplano siyang magsumbong sa pulis pagkatapos ng kanilang bakasyon. Pagkatapos sabihin ito, umalis si Kang Tae-wook. Hindi na nakayanan ni Go Hairan ang sakit. Tumakbo siya upang pigilan si Kang Tae-wook. Sinabi niyang magbakasyon muna sila at pag-isipan na lang ito pagbalik. Hindi inaasahan ni Kang Tae-wook na makikita niya ang ganitong anyo ni Go Hairan. Napatawa siya ng walang magawa, ngunit marahil ay wala nang himala pa na makapagbabalik sa kanila sa dati. Matagal nang nakapagdesisyon si Kang Tae-wook. Kasabay nito, sa isang madilim na silid, tahimik na idinikit ng isang tao ang larawan ni Go Hairan. Biglang nagpakita si Go Hairan sa opisina. Kahit na nag-leave siya, bumalik siya sa kanyang malamig na dating anyo. Walang salitang lumakad siya patungo sa opisina ng direktor. Sumulat siya sa isang papel ng headline na gusto niyang ipalabas sa New Night ngayong gabi. Ang asawa ng news anchor na si Go Hairan ang salarin. Ang salarin sa kaso ng pagpatay kay Kevin Lee ay sumuko. Nang mabasa ng direktor ang isinulat ni Go Hairan, labis siyang nagulat at tumayo. Tinanong siya ng direktor kung kaya ba talaga niyang tiisin ito. Ngunit sinagot siya ni Go Hairan ng isang kahilingan. Dapat ito ang maging pangunahing headline sa balita ngayong gabi. Bagamat walang ipinakitang emosyon si Go Hairan sa labas, alam ng direktor na nanginginig siya. Nang makita niyang napilitang tumango ang direktor, paika-ika siyang bumalik sa kanyang lugar ng trabaho. Si Kang Tae-wook naman ay nakarating na sa istasyon ng pulisya. Ang bawat hakbang niya ay parang pagpapahirap kay Go Hairan. Sa huli, dumating ang balita tungkol sa sumuko sa opisina ni Go Hairan. Ang team leader na si Hong, si Ham Yong-woo ang unang nakarinig ng balita. Pagkatapos marinig ang nilalaman ng tawag, hindi niya sinasadyang tumingin kay Go Hairan. Naghanda na si Go Hairan para sa reaksyon ng lahat. Ngunit ang pangalan ng salarin na binanggit ni Detective Hong ay hindi si Kang Tae-wook kundi si Ham Yong-woo. Nang marinig ito, hindi na nag-atubili si Go Hairan na magtanong. Tinanong niya si Detective Hong, ano ang sinasabi mong kalokohan, dahil alam niya sa sarili niya na hindi si Ham Yong-woo ang tunay na salarin. Sa katunayan, bago pa dumating si Kang Tae-wook sa istasyon ng pulisya, naunahan na siya ni Ham Yong-woo. Sa harap ng pulisya, inamin niyang siya ang umupa ng isang tao para patayin si Kevin Lee habang nasa kulungan at pinatay din si Baek Dong-hyun dahil binuli nila si Go Hairan. Hindi agad naniwala ang pulis sa sinabi ni Ham Yong-woo, ngunit pagkatapos ay nakatanggap siya ng tawag mula sa isang kasamahan na nagsabing baliw talaga si Ham Yong-woo. Ang buong silid ay puno ng mga larawan ni Go Hairan. Natagpuan din ng pulisya ang sleeping pills na kapareho ng natagpuan sa katawan ni Baek Dong-hyun. Hindi na maikakaila ang katotohanan, ngunit tila nababaliw ang pulis at sumugod kay Ham Yong-woo, sinasabing hindi siya ang pumatay kay Kevin Lee. Gayunpaman, patuloy na inaamin ni Ham Yong-woo ang kanyang krimen. Sa huli, napabayaan na lang ng pulisya ang kaso. Matapos malaman ang balita, nalaman ni Go Hairan kung bakit siya nagpaalam sa kanya. Nalaman din ni Director Jang na sumuko si Ham Yong-woo. Nagbigay ng utos si Han Ki-hoon na bigyan ni Go Hairan ang kanyang mga kasamahan ng impormasyon tungkol kay Ham Yong-woo. Nang marinig ito ni Go Hairan, tinawag niya si Han Ki-hoon. Ngunit pinulot ni Han Ki-hoon ang papel ni Go Hairan at pinutol ang kanyang sinasabi. Para sa kanya, ang katotohanan ay ang sumuko na ang salarin. Sa sandaling iyon, pinuntahan din ng assistant si Kang Tae-wook. Bago iyon, nakipagkita si Ham Yong-woo sa assistant at hiniling na ibigay ang kanyang sulat kay Kang Tae-wook. Sa sulat, sinabi ni Ham Yong-woo na protektahan niya si Go Hairan mula ngayon. Ito ang parusa ni Ham Yong-woo para kay Kang Tae-wook. Pagkatapos, inihayag ng istasyon ng Zihi na sumuko na ang salarin. Nagulat ang lahat sa balita, kasama na sina Yoon Song-hee at Seo Yeon-jo. Hindi maintindihan ni Seo Yeon-jo kung bakit ginawa ito ni Ham Yong-woo, kaya pumunta siya para kausapin siya at nagtanong. Hindi ba't si Go Hairan ang dahilan kung bakit nagkaganyan ang buhay mo? Ngunit nakita ni Ham Yong-woo na nabubulag si Seo Yeon-jo sa galit kay Go Hairan, kaya sinabi niya ang katotohanan noon. Hindi si Go Hairan ang may kasalanan kundi si Seo Yeon-jo na siyang nagdulot ng paghihirap sa kanyang buhay. Noong gabing nakipagkita si Go Hairan sa may-ari ng gold shop, nakita ni Seo Yeon-jo si Ham Yong-woo na naghihintay kay Go Hairan sa harap ng paaralan. Agad na sinabi ni Seo Yeon-jo kay Ham Yong-woo na nakipagkita si Go Hairan sa may-ari ng gold shop pagkatapos magsara ang tindahan at na madalas itong manakit ng mga babaeng estudyante. Nang marinig ito ni Ham Yong-woo, nawalan siya ng kontrol at tumakbo papunta sa tindahan at pagkatapos ay naganap ang trahedya. Natigilan si Seo Yeon-jo nang malaman na siya pala ang dahilan ng kalungkutan ni Ham Yong-woo. Ngunit hindi nagalit si Ham Yong-woo kay Seo Yeon-jo. Naniniwala siyang ito ang kanyang pinili at sana, matapos nito, mamuhay na si Seo Yeon-jo para sa sarili niya at huwag nang magtanim ng galit sa iba. Samantala, tinanong ni Go Hairan si Han Ki-hoon kung bakit alam niya ang katotohanan, ngunit hindi niya ito inilabas sa publiko. Ngunit para kay Han Ki-hoon, ang katotohanan ay dapat na patunayan. Si Go Hairan ay dapat na itago ang katotohanan dahil sa tapat na damdamin ni Ham Yong-woo. Pagkatapos, binigyan siya ni Han Ki-hoon ng isang plano para mag-organisa ng isang talk show kasama ang kanyang asawa sa Tsi. Dahil sa mga pangyayari, ang opinyon ng publiko ay nagbago mula sa paghanga tungo sa masidhing pagmamahal sa kanilang dalawa.
At si Go Hairan, pagkatapos makita ang sulat na iniwan ni Hamyunggu, ay natulala. Sa huli, natapos ang lahat at kailangan nilang ipagpatuloy ang kanilang buhay. Kahit hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa dulo o kung saan siya patutungo. Samantala, kinuha ni Han Ki-hoon ang isang kahon na parang Pandora's box na puno ng mga sikreto. Sinulat niya ang kikaso ni Kevin Lee sa isang piraso ng papel at kinuha ang tala ni Go Hairan na balak ilagay ito sa kahon. Ngunit sa huli, nag-isip siyang muli. Siguro ang kwento ni Go Hairan ang tanging sikreto na gusto niyang itago ng walang bakas. Lumipas ang panahon at unti-unting humupa ang mga pangyayari. Ngayon ang araw ng talk show ni na Go Hairan at Kang Tae-wook. Naghanda si Go Hairan ng damit para sa kanyang asawa, ngunit hindi niya ito personal na inabot. Nag-iwan lang si Kang Tae-wook ng mensahe na magkita sila sa istasyon ng TV ng alas -5. Bago siya umalis, pinuntahan siya ng pulis at sinabing gayon ang huling araw para sa desisyon sa kaso ni Hamyunggu. Bagaman maganda ang inaasahang resulta, hindi pa rin maiiwasan ang habang buhay na pagkakakulong. Pumunta ang pulis para tingnan kung ano ang magiging reaksyon ni Kang Tae-wook. Walang emosyon na tinanong ni Kang Tae-wook ang pulis kung tapos na ba siyang magsalita at sumakay na sa kotse. Maaari lang paalalahanan ng pulis si Kang Tae-wook na maging maingat sa pagmamaneho dahil sa makapal na ulap. Samantala, tapos na si Go Hairan sa paghahanda. Nakita ni Han Ki-hoon ang anyo ni Go Hairan at pinuri siya na napakaganda at kaibig-ibig niya ngayon. Malapit na ang oras ng recording ngunit wala pa rin si Kang Tae-wook. Tumawag si Go Hairan upang tanungin kung nasaan na siya. Nasa loob si Kang Tae-wook ng lagusan. Dahil sa tanong ng kanyang asawa, hindi niya maiwasang mag-isip kung saan siya humantong sa lahat ng ito. Ang kanyang isip ay bumalik sa araw na tinawag si Go Hairan ng pulis para sa investigasyon. Kung sinabi niya noon ang katotohanan, magagawa ba siyang perpektong tao sa harap niya? Iyon din ang kanyang pangarap. Ngunit sa huli, nananatili na lang itong tikong sana. Patuloy na sinisisi ni Kang Tae-wook ang sarili habang dumadaan sa lagusan. Nagpasya si Kang Tae-wook na ipikit ang kanyang mga mata at bumulusok ang kotse na parang walang katapusan. Samantala, lumabas na si Go Hairan para mag-host ng show. Ang kanyang magandang hitsura ay umani ng papuri mula sa lahat. Biglang may isang batang babae na nagtanong kung masaya ba siya. Dahil sa tanong, natigilan si Go Hairan. Naisip niya ang lahat ng mga nangyari. Ang kanyang orihinal na pangarap ay ang maging masaya, ngunit matapos habulin ito sa buong buhay niya, ano ang natanggap niya sa huli? Napuno ng luha ang kanyang mga mata, nakalimutan ang kanyang trabaho at nakatitig sa malayo. Sa ilalim, patuloy na tumutunog ang kanyang telepono, nagbabadya ng masamang balita na paparating. Nagtapos ang palabas sa isang nakakaantig na ending na nagpapaalala sa atin na gaano man kalungkot o kasakit ang buhay, kailangan pa rin nating magpatuloy. Kaya, paano ka mabubuhay? Nasa bawat isa ang pagpili. Kahit natanggapin, magpatawad, magpalaya, o magtanim ng galit hanggat walang pinagsisisihan sa huli. Ang pangunahing karakter na si Go Hairan ay isang matatag at ambisyosong babae. Handa siyang gawin ang lahat para makuha ang malabong kaligayahan na akala niya ay matatagpuan lamang sa tuktok ng kasikatan. Ngunit dumating ang araw na inakala niyang nasa kamay na niya ang kaligayahan, ngunit nang imulat niya ang kanyang kamay, nahanap niya na nawala na pala ito sa kanya.